Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3641-3660. Kabanata 3641. Nagamit na muli si Floyd. Nandito na sila. Ilang sandali pa, naramdaman ni Floyd ang pagdating ng ilang dayuhang aura. Ang kanyang figure ay tumalon sa hangin at nagmamadaling pumunta sa lokasyon kung saan naramdaman niya ang mga aura. Sa katunayan, nakita ni Floyd si Sonya at ang dalawa pang tumatakbo sa unahan ng buong bilis, na mukhang magulo. Oh, si Floyd pala. Nakaligtas na tayo. Natuwa si Sonya nang makita niya si Floyd. Para sa kanya, si Floyd ang pinakamahalagang disipulo ni Levi. Ang pagsasabi kay Floyd ng totoo ay katulad ng pagsasabi kay Levi ng totoo. Paprotektahan nila siya, at magiging ligtas siya sa ilalim ng kanilang proteksyon. Floyd, si Gloria ang pinuno ng Glorian Order. Oo, ninakaw niya ang God Crusher. Nakita naming ginagawa niya iyon ng aming mga mata. Si Gloria din ang nasa likod ng pagkidnap sa Top 10. Pagkatapos ay sinisi niya ito kay Mr. Garrison. Si Sonya at ang iba pang dalawa ay nagsiwalat ng lahat ng kanilang nalalaman kay Floyd ng matapat. Di nagtagal, napagtanto nilang hindi nabigla o natuwa si Floyd matapos marinig ang kanilang sasabihin. Sa katunayan, siya ay kalmado, na parang alam niya ang lahat bago ang kanilang paghahayag. Isang masamang pakiramdam ang bumangon sa kanilang mga puso. Matigas na sinabi ni Sonya, Floyd, dalhin mo ako kay Mr. Garrison ngayon. May importante tayong isusumbong sa kanya. Ang mga basurang tulad mo na walang kwentang daldal ay hindi makikita ang aking amo kahit kailan mo gusto. Ngumisi si Floyd. Sinabi na sa kanya ni Gloria ang sasabihin ni Sonya at ng dalawa pa kaya hindi na siya nagulat. Binaframe nga nila si Gloria. Tama ang hula niya. Hindi maiwasan ni Floyd na humanga sa katalinuhan ni Gloria. Proud siya na naging girlfriend niya ito. Floyd, anong pinagsasabi mo? Pahabol na tanong ni Kato. Pinandilatan ni Ralph si Floyd dahil medyo halatang may mali. May buong kontrol ba si Gloria kay Floyd? Floyd, nagsasabi kami ng totoo. Kanina pa kami pinapahirapan ni Gloria. Si Master Yusuf at ang Top 10 ay pinahirapan din niya. Maaari mong mahanap ang mga ito at tanungin kung ito ay totoo, sabi ni Sonya nang mapilit. Napangisi si Floyd. How dare you lie to me? Hindi naman ganoon kalakas si Gloria. Madali siyang matatalo ni Master Yusuf. Walang paraan na makukulong siya ni Gloria. Natarante si Sonya. Floyd, niloko ka niya. Hindi mo alam kung gaano siya kalakas ngayon. Tumanggi si Floyd na maniwala sa kanila. May sarili akong paghuhusga. Wala ka sa lugar para sumbatan ako. Medyo confident siya dahil nasubukan na niya ang lakas ni Gloria dati. Noon, nagawa niyang saktan si Gloria kahit halos 40% lang ng kanyang lakas ang ginamit niya. Kung ganoon kalakas si Gloria, gumanti na lang siya sa halip na payagan siyang supilan siya. Floyd, you're beyond saving. Kinain ni Gloria ang mga linya ng espiritual na lay ng dalawang lihis na angkan. Mas mabigat siya kaysa sa may isip mo. Solemn na ang boses ni Kato habang sinasabing, it's pretty easy for her ta. Daing ka sa kapangyarihang taglay niya. Oo, Floyd, nakita namin kung gaano kalakas si Gloria. Kung wala kang tiwala sa amin, maaari mong kausapin si Master Yusuf. Naubos na ni Gloria ang kanyang lakas, at hindi na niya kailangang magsinungaling sa iyo, ang sabi ni Ralph. Agad na naramdaman ni Sonya at ng dalawa pa ang puot na nagmumula kay Floyd. Master Yusuf, kung ganoon ka kakayanin, bakit hindi mo siya hilingin na pumunta dito at patunayan ang iyong inosente? Panunuyan ni Floyd. Biglang naunawaan si Sonya. Floyd, nakontak ka ba ni Gloria bago tayo dumating? Tanong niya. Oo, tama. Kung hindi ako binalaan ni Gloria noon pa man, hindi ko malalaman na magiging ganito kakasuklam-suklam para suran siya. Ang ekspresyon ni Sonya ay naging madilim na parang kulog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 3642. Ikaw ay akin. Alam ko na, mukhang na-justify na ni Gloria ang sarili niya. Floyd, ito ang totoo. Wala akong magagawa kung ayaw mong maniwala sa akin. Pinipilit kong makipagkita kay Mr. Garrison. Naniniwala akong gagawa siya ng tamang paghatol. Si Sonia ay nagkaroon ng pagbabago ng mga plano dahil walang silbi ang patuloy na pakikipagtalo kay Floyd. Ang pagkakasala sa kanya ay maaaring maging sanhi ng mga bagay na magbalik-balik sa kanila. Kailangan nating gumawa ng paraan para makilala si Levi. Managinip ka. Hindi ko hahayaang makilala mo si Master, deklara ni Floyd. Yun ang plano niya. Pagkatapos ng lahat, tiyak na maghay-hinala si Levi pagkatapos marinig ang kanilang mga salita. Iyon ay makasalungat sa kanyang planong ipakilala si Gloria sa lahat sa lalong madaling panahon. Bago lutisin ang mga hindi pagkakaunawaan, hindi papayagan ni Floyd ang sinuman na magdulot ng pinsala kay Gloria. Anong gusto mo? Bulalas ni Ralph. Malapit na siyang magwala. Sa katunayan, si Ralph ay lashed out kung siya ay nasa kanyang peak. Tinuya ni Floyd, sinubukan mong suruan si Gloria, kaya ipaubaya ko sa kanya ang pakikitungo sa iyo. Ikaw, namutla agad ang mukha ni Sonia. Halos hindi na sila nakatakas sa panganib ngunit napunta sila sa isa pang bitag. Sonia, itigil natin si Floyd. Kailangan mong humanap ng paraan para makapasok sa base at hilingin na makilala si Mr. Garrison, anunsyo ni Kato. Nakaisip siya ng isa pang plano on the spot. Tumanggi si Floyd na magtiwala sa kanila, kaya kinailangan nilang gumawa ng ibang plano. Ligtas sila hanggat maaari nilang makilala si Levi. Basura na parang hindi mo ako mapipigilan. Hindi mo alam ang lugar mo, ha? Pagkasabi noon, pinakawalan ni Floyd ang kanyang kapangyarihan. Napakahusay ng kanyang kapangyarihan kaya naramdaman ni Sonia at ng dalawa pa na lumubog ang kanilang mga puso. Ganito ba talaga kalakas si Floyd? Ang tatlo ay aking wasak. Hindi sila magiging kapareha ni Floyd kahit nasa peak na sila. Siya ay out for blood, kaya hindi sila nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Umalis ka na, Sonia. Walang takot na sumugod sina Kato at Ralph, ginagawa ang kanilang makakaya upang pigilan si Floyd sa pagsulong upang magkaroon ng pagkakataon si Sonia na tumakas sa eksena. Ikaw ay walang iba kundi isang grupo ng mga mahina. Ang iyong mga pakikibaka ay magiging walang saysay. Deklara ni Floyd. Nagpaputok siya at nagpakawala ng dalawang suntok ng mahinahon. Si Kato at Ralph ay pinalipad at bumagsak sa lupa, na nagtamo ng matinding pinsala. Kung hindi pinaalalahanan ni Gloria si Floyd na iligtas ang kanilang mga buhay, ang kanyang mga suntok ay agad na nakapatay sa kanila. Bago makatakas si Sonia, lumitaw ang figure ni Floyd sa kanyang likuran. Hindi ka maaaring umalis, malamig niyang pahayag. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Sonia. Nagsimula ang kanyang survival instincts, at tatakbo na sana siya, ngunit mabilis na kumilos si Floyd sa pamamagitan ng pagpapatambo sa kanya. Agad na nawalan ng ulirat si Sonia at mahinang bumagsak sa lupa. Pinagtali silang tatlo ni Floyd bago inilabas ang kanyang communication device para makipag-ugnayan kay Gloria. Nako! Hindi ako makapaniwala na kapakipakinabang pa rin ang basurang ito. Natuwa si Gloria nang malaman na silang tatlo ay nasukol na. Pagkatapos ay iminungkahi niyang makipagkita kay Floyd sa isang liblib na lugar. Walang pag-aalinlangan, dinala ni Floyd si Sonia at ang dalawa pa sa lokasyon ayon sa napagkasunduan. Maya-maya, dumating siya at nadatnan niya si Gloria na matiag ang naghihintay doon. Gloria, nahuli ko itong mga taong nagtangkang suruan ka. Huwag kang mag-alala, wala silang nakitang tao bago nila ako nabangga, pagmamalaki ni Floyd. Kunwaring kinikilig, nahihiyang sumagot si Gloria, salamat, Floyd. Kung wala ang tulong mo, hindi ko malilinas ang pangalan ko. You're my girlfriend, kaya ito ang dapat kong gawin, Floyd told her adoringly. Napuno siya ng kaligayahan nang matanggap ang pagkilala nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3643. Laban sa mundo para sa iyo. Floyd, nagsisinungaling si Gloria sa iyo. Gumising ka. Nagkamalay si Sonia at ang dalawa pa. Patuloy nilang binasted si Gloria habang papunta sila rito. Nang makitang nakakainis sila, pinatumba silang lahat ni Floyd. Floyd, ang tanga mo. Niloloko ka ni Gloria.
Gloria, iwanan mo ang pagkilos at ipakita ang iyong tunay na lakas. Parehong malakas na sigaw ni Kato at Ralph. Nasa bingit ng kawalan ng pag-asa ang tatlo. Naubos nila ang kanilang lakas at sa wakas ay nakatakas sa bilangguan, ngunit ibinalik sila ni Floyd kay Gloria. Hindi na kailangang isipin kung paano sila pahihirapan ni Gloria mamaya. Si Sonia at ang dalawa pa ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugad nang maalala nila ang kanilang mga araw sa bilangguan. Gloria, hindi nila makikita ang dahilan. I think you can kill them directly, matigas na sabi ni Floyd. Napabuntong hininga, sumagot si Gloria, ang pinuno ng Orden Gloria ay may perpektong plano. Hindi ko sila masisi kung nagtiwala sila sa mga kasinungalingan niya. Maaari kong linawin ang mga bagay sa ibang pagkakataon. Dapat nating iligtas ang kanilang buhay sa ngayon. Ipapaliwanag ko ang lahat para hindi sila magkaroon ng pinuno. Nakahinga ng maluwag si Floyd sa loob. Talagang sinusubukan niyang iparinig si Gloria, kaya medyo mali ang sinabi niya. Maghay-hinala siya sa kanyang intensyon kung pumayag si Gloria na patayin si Sonia at ang dalawa pa. Habang nanatiling maalalahanin si Gloria, alam ni Floyd na tama siyang magtiwala sa kanya ng lubusan. Gloria, itigil mo na. Paano ka naging ganito kadiri? Nakalimutan mo na ba kung paano mo isinumpa si Floyd pabalik sa kulungan? Sabi mo siya ay walang iba kundi basura at isang simp. Ang iyong mga diskarte ay nagmula kay Evie. Ipakita mo sa amin ngayon. Sina Sonia, Ralph, at Kato ay hindi tumigil sa pagsisikap na mamulat si Floyd. Nagkunwaring masama ang loob ni Gloria at sinabing, wala akong pakialam kung bastyusan mo ako, dahil niloko ka. Pero hindi ako papayag na pumagitna ka sa amin ni Floyd. Kung hindi ka titigil, huwag mo akong sisihin sa paggawa ng aksyon. Nang marinig ang kanyang mga salita, naantig si Floyd. Wala siyang ideya na ipagtatanggol siya ni Gloria. Mga kalokohan mo. Kung hindi ako pinigilan ni Gloria, kanina pa kita pinatay. Single ni Floyd. Patuloy ni Sonia, gusto ni Gloria na buhay tayo para hindi mo siya pagdudahan. Gusto rin niyang masaksihan natin ang kanyang paglaki. Floyd, hindi mo alam kung gaano siya kabaliw. Tumahimik ka. Sa isang iglap ay sumulpat si Floyd sa kanilang harapan at sinampal sila ng ilang beses na magkasunod. Dahil dito, nawalan ng ulirat si Sonia at ang iba pa sa lakas ng kanyang mga sampal. Gloria, tahimik na sila ngayon. Tinitigan ni Floyd si Gloria ng may paghanga. Huwag kang mag-alala, nandito ako, at walang makakahawak sa iyo. Handa akong lumaban sa buong mundo para manatili lang sa tabi mo para protektahan at mahal ka. Gloria, ikaw ang lahat sa akin. Floyd, may tiwala ako sa iyo. Kinagat ni Gloria ang kanyang sama ng loob at ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Naantig si Floyd sa kanyang aksyon kaya napaiyak siya. Nangako siya sa loob na protektahan ang mabait at mahabaging babaeng ito. Walang makakasira kay Gloria. Kahit master. Nagpalipas ng ilang oras si Floyd kasama si Gloria na bumubulong ng mga sweet nothings sa kanya bago siya iniwan ng walang gana. Nang mawala ang kanyang anyo sa kanyang paningin, isang malisyosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gloria. Hindi niya maiwasang maalala ang malambot na salita ni Floyd at nanginginig sa pagtanggi. Ilang sandali pa bago siya nakabawi. Master Yusuf, ikaw na lang ang natitira. Iniisip ko kung nasaan ka. Naging masama ang tingin niya. Masayang bumalik si Floyd sa base. Matapos niyang mahuli si Sonia at ang kanyang mga kasama, nagpasalamat si Gloria at kinilala ang kanyang pagsisikap. Nagbigay iyon kay Floyd ng matinding kasiyahan. Kung magpapatuloy ito, siguradong mahuhulog ang ulo ni Gloria sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3644. Nakakainis. Magiging match made in heaven tayo, kinaiinggitan ng lahat. Kasabay nito, nalilitong nagtatanong si Phoenix at ang mga katulad nito. Ayon sa kanilang impormante, nakita si Sonia at ang iba pa na papunta sa base. Gayunpaman, sinusubaybayan nila si Sonia at ang iba pa nang biglang nawala ang huli ng walang bakas. Para silang naglaho sa manipis na hangin. Agad na sinimulan ni Phoenix at ng iba pa ang paghahanap sa buong bundok. Biglang pinangasiwaan ni Floyd ang perimeter defense ng base. Sa tingin mo, may alam ba siya tungkol kay Sonia at sa pagkawala ng iba? Tanong ni Asher Dragon na nakakunot ang noo.
Magagawang ibunyag ni Sonya at ng kanyang mga kasama ang pagkakakilanlan ng misteryosong pinuno ng Glorian Order. Gayunpaman, ang mahalagang palatandaan ay nawala sa labas mismo ng base. Natural lang na magalit si Phoenix at ang iba pa. "Oh, magsalita tungkol sa Diablo. Tanungin natin siya," sabi ni Phoenix at itinuro si Floyd na sumipol habang naglalakad pabalik sa base. "Floyd, natutuwa akong makita ka rito. Sinabi sa amin ng aming impormante na si Sonya at ang dalawa pa ay pabalik na sa base. Ikaw ang namamahala sa perimeter defense ngayong gabi. May natuklasan ka bang kakaiba?" Dumiretso si Phoenix sa topic. Pinagmasdan ng mabuti ng iba si Floyd habang hinihintay ang sagot nito. Nakaugalian na agad na palitan ang kinauukulan, ngunit nawala si Floyd pagkatapos may talaga sa trabaho. Iyon ay hindi normal sa lahat. Bilang taong namamahala sa perimeter defense, paano niya tatalikuran ang kanyang pwesto? Bakit pa niya hiniling na mamuno sa pwesto? Hindi. Mabilis na ibinigay ni Floyd ang kanyang sagot pagkatapos ng kanyang unang pagkabigla. Sa totoo lang, medyo na-guilty si Floyd. Maaaring ipinaliwanag sa kanya ni Gloria ang lahat, ngunit kailangan pang linawin ang bagay. Kung ibinunyag niya ang katotohanan, siguradong malalampasan ito ni Phoenix at ng iba pa. Baka maniwala pa si Levi sa kanila kung gagamitin nila ito bilang ebidensya para iulat siya. Talaga, sinuri ni Asher Dragon. Napansin niya ang pagkislap ng gulat sa mga mata ni Floyd. Pinilit ni Floyd na kumalma at sinalubong ang tingin ni Asher Dragon. "Umalis ako para hanapin si Sonya at ang iba pa. Gayunpaman, wala akong nakitang anumang bakas ng mga ito kahit na matapos ang masusing paghahanap. Baka mali ang nasasakupan mo." Matigas siya, kaya walang magawa si Phoenix at ang iba pa. "Ngayong nakabalik ka na, maaari mong pangasiwaan ang perimeter defense. I'm tired after working hard the entire night," sabi ni Floyd sa kanila at tumalikod na para umalis. Sa sandaling iyon, tumunog ang aparato ng komunikasyon ni Phoenix. Ipinaalam sa kanya ng kanyang impormante ang pinakabagong update, si Sonya at ang dalawa pa ay nahuli ng Glorian Order. Matapos matanggap ang balita, agad na hinala ni Phoenix at ng iba pa si Floyd. Hindi nakaligtas sa kanila ang gulat na bumalatay sa mga mata ni Floyd kanina. Walang pag-aalinlangan, hinaranggan ni Phoenix ang landas ni Floyd at marahas na nagtanong, "Floyd, maging tapat ka sa amin. Nakita mo ba si Sonya at ang kanyang mga kasama? Nakatanggap lang kami ng balita na nahuli na naman sila ng Glorian Order." Sa kaibuturan, naguguluhan si Floyd. Gayunpaman, iginiit niya, "Stop being annoying. Hindi ko nakita si Sonya." Napabuntong hininga si Phoenix sa loob. Wala siyang magawa dahil nagmatigas si Floyd. Pagkaalis nila, napuno ng kalituhan si Floyd. Agad niyang kinontak si Gloria at tinanong ito. Sa pagkakataong ito, mabilis na tumugon si Gloria. "Floyd, wala akong alam. Pagkatapos kong ipaliwanag sa kanila ang mga bagay-bagay ay pinakawalan ko na sila. Kung wala kang tiwala sa akin, maaari kang magtanong sa mga disipulo mula sa West Pavilion. Nakita nila na pinakawalan ko si Sonya and the rest," she revealed in an innocent but aggrieved voice. Nang marinig iyon, naramdaman ni Floyd ang kirot sa kanyang puso. Habang inaalo niya ito, nawala ang hinala sa kanyang puso. Kung wala itong kinalaman kay Gloria, bakit patuloy siyang pinagbibintangan ni Phoenix at ng iba pa? Medyo naiinis si Floyd sa kung paano nagduda at naghinala si Phoenix at ang iba pa kay Gloria. Paano nila ako natanong kanina? Halatang pinaghihinalaan nila ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3645. Isa pang trump card para kay Levi. Walang ideya si Levi kung ano ang nangyari pabalik sa base. Nakatuon siya sa metamorphosing sa tulong ng remedial ley line. Ang remedial ley line ay may kakayahang magpalusog sa katawan at ugat ng isang tao, kaya tumaas ang kapangyarihan ni Levi sa isang bagong antas. Sa pagpunta sa pag-iisa, wala siyang itinoon kundi ang paglilinang sa loob ng ilang araw at sa wakas ay natapos ang kanyang metamorphosis. Noon, naramdaman na ni Levi ang pagdagsa ng enerhiya sa kanyang katawan. Maging ang kanyang mga ugat ay mas nababaluktot na ngayon. Nakapagtataka na para bang nagkaroon siya ng bagong katawan. Matapos lumabas si Levi sa kanyang nag-iisang pagsasanay, ngumisi si Chad at nagkomento, "Medyo marami pa ring natitirang enerhiya sa remedial ley line.
Akala ko mauubos mo sila. Nakumpleto ko na ang metamorphosis, kaya ang paggamit ng remedial ley line sa karagdagang ay isang basura. Natuwa si Levi sa mga resulta ng metamorphosis. Tsak lang, idinagdag niya, gusto kong magdala ng ilang higit pang mga tao dito upang madagdagan nila ang kanilang enerhiya. Kumaibat ang mga labi ni Chad, dahil inaakala niyang magagamit niya ang natitirang enerhiya upang linangin ang ilang mahiwagang gamot. Wala siyang kaalam-alam na gustong dalhin ni Levi ang iba dito pagkatapos madagdagan ang kanyang lakas. Panalo ka. Naramdaman ni Chad na oras na para maghanap ng spiritual ley line para malinang niya ang kanyang mahiwagang gamot. Hindi nagtagal, dinala ni Levi sina Winona, Mia, at Cyrus sa remedial ley line nang hindi inaalerto ang sinuman. Nag-iisa silang tatlo sa pagsasanay. Ang remedial ley line na may pampalusog na epekto ay perpekto para sa pagtaas ng kanilang lakas. Bago ito, dinala sila ni Levi sa iba pang 2 linya ng espiritual na ley upang sumailalim sa metamorphosis. Matapos mapangalagaan ng remedial ley line, si Winona at ang 2 pang iba ay lubos na bumuti at nakamit ang susunod na antas. Sa katunayan, ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay nasa tuktok nito. Yun ang advantage ng teknik ni Levi. Ang kalamangan nito ay hindi makikita sa loob ng maikling panahon, ngunit kung ang isa ay magpapatuloy, ang kapangyarihan ng isa ay lalago ng mas makapangyarihan kaysa sa matinding pamamaraan ng paglamon. Ang pinakamahalaga, ang pamamaraan ng paglilinang ay magbibigay sa mga magsasaka ng matibay na pundasyon at magbibigay daan para sa mas maraming lugar para sa pagpapabuti. Si Winona at ang 2 pa ay nakaranas ng metamorphosis sa 3 super spiritual na linya ng ley, kaya't nagtagumpay sila sa susunod na antas. Pwede ka nang maging independent ngayon. Kahit na ang Glorian Order ay nakatutok sa akin, hindi ko na mararamdaman na marami na akong nasa plato ko, Levi declared in relief. Natuwa rin si Winona at ang iba pa. Alam na alam nila ang sitwasyon ng base. Ang Glorian Order ay nakatutok sa base, at ang Ecclesiastic Order ay babalik sa lalong madaling panahon nang hindi sinasabi ang saloobin nito. Bukod dito, may posibilidad na may especially iya sa base. Kailangang balikatin ni Levi ang lahat ng stress. Gustong tumulong ni Winona at ng kanyang mga kasama, ngunit wala silang sapat na kakayahan para gawin iyon dati. Ngayon na sila ay mas malakas, oras na para sila ay makibahagi sa pasanin ni Levi. Kahit na ang Glorian Order ay gumagana kasama ang Ecclesiastic Order pagkatapos ng pagbabalik ng huli, hindi ako natatakot, kumpiyansa na pahayag ni Levi. Malaki ang pagbuti ng kanyang lakas, at mayroon na siyang 3 makapangyarihang mga subordinate na magiging malaking tulong sa kanya. Hindi napigilan ni Levi ang pagsisisi na hindi niya maisama rito si Bruno at ang iba pa. Masyadong kapansin-pansing hilingin sa napakaraming tao na umalis sa base. Kapag napagtanto ito ng Glorian Order, malamang nasasamantalahin nila ang sitwasyon at maglulunsad ng pag-atake. Kung hindi, ang 80 lalaking iyon ay maaaring maging pinakamalakas na katulong ni Levi. Bumalik na tayo sa base. Utos ni Levi. Pagkatapos ay hinakay niya si Winona at ang iba pa na magmadaling bumalik sa base. Siyempre, hindi nakalimutan ni Levi na paalalahanan sila na panatilihing sikreto ang kanilang mabilis na pag-unlad. Walang nakakaalam tungkol dito, dahil sila ang magiging pinakamalaking trump card ni Levi. Ang pinuno ng Orden Gloria ay iniisip na siya ay may ganap na kontrol sa akin. Hahayaan ko siyang maramdaman iyon. Si Winona at ang 2 pa ay gagawa ng isang sorpresa kapag may labanan. Maaari pa nga silang gumanap ng isang mapagpasyang papel sa pagpapasya sa takbo ng digmaan. Sa sandaling dumating si Levi sa base, nakatanggap siya ng malaking sorpresa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3646 na The Sealed Super Spiritual Ley Line. Ang mabuting balita ay nagmula sa Digital God, ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil huli silang nagpaalam sa isa't isa, nanatili ang Digital God sa Zyperia upang ipagpatuloy ang kanyang sariling pananaliksik. Sa kanyang pananaliksik, natuklasan ng Digital God ang isang selyadong super spiritual na linya ng ley sa kapatagan ng Elterton sa Zyperia. Oh, mahusay. Ang swerte ay talagang nasa aking panig sa oras na ito. Tuwang-tuwa si Levi. Nagawa niyang dagdagan muli ang kanyang lakas. Bumalik sa base, may nagulat ng mga kamakailang update kay Levi.
Malaya pa rin si Master Yusuf kaya abala ang Glorian Order sa paghahanap sa kanya. Maaari kong samantalahin ang sitwasyon at gamitin ang super spiritual na linya ng Lei upang madagdagan ang aking lakas. Nang makapagdesisyon si Levi, sinabihan ni Levi ang kanyang mga tauhan na maglabas ng balita na gagawin ng base at ng mga subordinate ni Levi ang kanilang makakaya para iligtas si Yusuf. Sa sandaling pumutok ang balita, nagpadala ito ng shockwave sa buong mundo. Bumalik sa corpse pit, na siyang himpilan ng Glorian Order, nagsalubong ang mga kilay ni Gloria nang marinig niya ang balita. Ano? Inutusan ni Levi ang kanyang mga tauhan na gawin ang kanilang makakaya upang iligtas si Master Yusuf. Talagang wala sa mga chart ang level ng stress niya. Sa sandaling iyon, nanatili sa base ang iba't ibang puwersa ng Ecclesiastic Order. Wala sa kanila ang nang-ahas na kumilos. Kung walang magkamali, at maaari pa silang magpatuloy sa paghahanap, medyo kumpiyansa si Gloria na mahuhuli nila si Yusuf sa malapit na hinaharap. Never in her wildest dreams did she expect Levi to interfere halfway. Pagkatapos ng lahat, ang mga subordinate ni Levi at ang mga puwersang nagtatrabaho para sa kanya ay medyo komplikado. Kung ikukumpara sa Ecclesiastic Order, hindi pa ganoon kalalim ang pagpasok ni Gloria sa puwersa ni Levi. Kaya naman, hindi na alam ni Gloria ng detalyado ang kinaroroonan ng mga nasasakupan ni Levi. Bilang resulta, nahirapan siyang gumawa ng mga preemptive na hakbang laban sa mga plano ni Levi. Sa sandaling nailigtas ng mga tauhan ni Levi si Yusuf, magiging katulad ito ng pagkilos ng Ecclesiastic Order. Kapag nag-comeback si Thundera, siguradong magkakapit-bisig sila. Parehong si Gloria at ang Orden Gloria ay nasa ilalim ng napakalaking panggigipit. Sa katunayan, ang kanilang buhay ay nasa panganib. Hindi ako papayag na mangyari iyon. Nangako si Gloria at itinaas ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ay umalis siya upang sumali sa paghahanap kay Yusuf. Nako, walang kaalam-alam si Gloria na ito lang pala ang plano ni Levi para ilihis ang kanyang atensyon. Nang abala ang Glorian Order at Gloria sa search operation para arestuhin si Yusuf, palihim na umalis si Levi sa base kasama si Winona at ang dalawa pa. Nagmamadali silang pumunta sa Zyperia para makipagkita sa Digital God. Dinala sila ng huli sa super spiritual na linya ng Lei nang walang karagdagang pagkaantala. Natuklasan ng aking bagong-bagong detector ang super spiritual na linya ng Lei, ngunit isang uri ng superpower ang nagsil nito. Ayon sa aking pagsusuri, ito ay dapat na selyado upang maiwasan ang pagtagas ng espiritual na enerhiya, o maaaring may gustong itago ito mula sa mundo, inihayag ng Digital God. Nakakunot ang noo, tinanong ni Levi, ang ibig mong sabihin ay may sinadyang tinatakan ito. Oo, malamang na isang taong makapangyarihan ang nagsil sa nakakatakot na super spiritual na linyang ito. Nagtataka ako kung sino ito, namangha si Digital God. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan ni Levi ang kanyang kapangyarihan upang suriin ito. Ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan ay kumalat sa lahat ng dako at hindi nagtagal ay nakita niya ang layer ng enerhiya na nagsisiling sa super spiritual na linya ng Lei. Boom! 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 Ilang beses itong tinamaan ni Levi, ngunit nagawang pigilan ng layer ng enerhiya ang kanyang mga pag-atake. Ang mga bakuran sa paligid ng super spiritual na linya ng Lei ay nanginig ng husto. Ang layer ng enerhiya ay napakalakas. Malungkot ang ekspresyon ni Levi. Sa kabila ng pagpapakawala lamang ng humigit kumulang 30% ng kanyang lakas, alam niyang ang pag-atake ay talagang katumbas ng isang buong strike bago ang kanyang metamorphosis. Pagkatapos ng lahat, nadagdagan niya ang kanyang enerhiya mula sa tatlong super espiritual na linya ng Lei. Hindi siya makapaniwala na nagawang durugan ng energy layer ang kanyang atake. Higit sa lahat, ang layer ng enerhiya ay hindi man lang nakaranas ng anumang pinsala. Sino ang may kapangyarihang bumuo ng layer ng enerhiya na ito? Mayroon bang napakalakas ngunit hindi kilalang presensya sa mundong ito? So, kaya mo bang sirain ang selyo? Tanong ng Digital God. Napaawang ang labi ni Levi. Lumayo ka sa daan. Panoorin habang sinisira ko ito sa isang suntok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3647 pinili ko ang tamang tao. Inipon ni Levi ang kanyang kapangyarihan at naghatid ng suntok sa kalasag ng enerhiya ng super spiritual na ley line.
Sa pagkakataong ito, hindi na nagpapigil si Levi. Habang nagbanggaan ang malalakas na enerhiya, nanginig ang nakapalibot na lupa. Basag. Lumitaw ang mga bitek sa kalasag, na kumakalat sa bilis na nakikita ng mata. Pagkaraan ng ilang oras, ito ay ganap na nabasag, at napuno ang paligid ng pinalapot na espiritual na enerhiya. Pinunasan ni Levi ang kanyang mga kamay at sinabi kay Winona at sa iba pa, "Okay. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras at magsimulang mag-metamorphosing ngayon." Wow! Mas makapangyarihan ang spiritual ley line na ito kaysa sa nasa underwater project ng Atlantis. Bulalas ni Winona. Napagtanto rin iyon ni Levi. Ang spiritual ley line sa harap nila ay pulang-pula, parang dugo. Higit pa rito, ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ay mas siksik kaysa sa nasa ilalim ng tubig na proyekto. Lalong higit na dahilan upang samantalahin ang pagkakataon at linangin, hinimok ni Levi. Batay sa kanyang pagmamasid sa espiritual na enerhiya, nag-aalala si Levi na ang pagtagas ng espiritual na enerhiya ay maaaring makaakit ng atensyon ng gumagawa ng kalasag. Kaya naman, tumanggo si Winona at ang iba pa, agad na inilagay ang kanilang basic technique at nagsimulang mag-metamorphosing. Katulad nito, nakaupo si Levi na naka-cross-legged at ginamit ang kanyang diskarte ng mas mabilis kaysa sa iba. Kaagad, ang pulang espiritual na enerhiya ay makikitang dumadaloy sa katawan ni Levi sa napakabilis na bilis. Ipinagpatuloy niya ang pagperpekto ng kanyang katawan at pagpino ng kanyang mga ugat. Pansamantala, ang Digital God ang namamahala sa pagbabantay sa labas upang pigilan ang mga kaaway na makagambala sa kanilang paglilinang. Samantala, todo-todo si Floyd para hanapin si Yusuf mula nang magutos si Levi na iligtas ang huli. Isa lang ang motibo ni Floyd sa paggawa nito, para linisin ang pangalan ni Gloria. Sa pananaw ni Floyd, iba si Yusuf kay Sonia at sa iba pa. Sa kanyang pagkakakilanlan at kakayahan, hindi baliwalain ni Yusuf ang mga katotohanan at gagawa lamang ng mga akusasyon. Sa kasamaang palad, noong nalulubog si Floyd sa paghahanap sa kinaroroonan ni Yusuf ay biglang nakatanggap ng text ang una mula kay Gloria. Nakasulat ito, "Floyd, may emergency ako. Magkita tayo sa karaniwang lugar." May pakiramdam ng pagkaapurahan sa mga salita ni Gloria. Binigyan nito si Floyd ng urge na humarap kaagad sa tabi ni Gloria upang malaman ang sitwasyon. Pagharap niya sa kanilang tagpuan, kinausap siya ni Gloria sa malumanay na tono. Maging ang kanyang mga titig ay may mga pahiwatig ng pagmamahal at pagtitiwala. Naging maganda ang pakiramdam ni Floyd. Ang ideya ng pagiging mas mahalaga kay Gloria ay nagpasaya sa kanya. "May nangyari ba, Gloria? Bakit mo ako pinatawag agad?" Nag-aalalang tanong ni Floyd. Malungkot na tugon ni Gloria, ang panggigipit mula sa Orden ng Gloria ay naging dahilan upang ipadala ng Holy Guild ang lahat ng uri ng makapangyarihang organisasyon upang hanapin si Master Yusuf. Dahil ako ay nasa labas ng grupo ng Glorian Order, ang gawain ay itinalaga rin sa akin. Ang bagay ay, ang Glorian Order ay napakaraming mga elite, hindi ko kaya. Harapin silang lahat, Floyd, kailangan ko talaga ng tulong mo sa pagkakataong ito. At muli, ito ay isang napakamapanganib na gawain. Kung ikaw, well, hindi kita sisisihin. Bumaha ang awa sa puso ni Floyd nang makita ang malungkot nitong ekspresyon. Walang pag-aalinlangan, pumayag siya sa hiling nito, "Ano bang sinasabi mo, Gloria? Ikaw ang aking babae. Walang dahilan para hindi kita tulungan, gaano man ito kadelikado. At saka, ang aking kapangyarihan ay tumaas sa kahangahangang taas. Confident ako na mananalo ako sa bawat laban, kahit Xylas ng kalaban ko. Huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko kaagad sa iyo kapag may narinig akong anumang may kinalaman kay Master Yusuf." Si Floyd ay puno ng kumpiyansa. Kamakailan lamang, siya ay patuloy na kumakain ng enerhiya, at ang kanyang antas ng paglilinang ay tumaas sa ibang antas. Nagningning ang mga mata ni Gloria, at hinahangaan siya nito. "Alam kong pinili ko ang tamang tao. Ikaw ang pinaka-maaasahan sa mga panahong ito." Ang kanyang mga salita ay nagparamdam sa kanya na para siyang nasa Cloud9. Hindi maiwasan ni Floyd na isipin ang nakaraan ng dumistansya si Gloria sa kanya at malamig pa ang pakikitungo sa kanya. Sa panahong iyon, lubos na nadurog ang puso ni Floyd dahil sa kanyang paggamot. At ngayon,
Ang mga bagay ay nagbago ng husto, at sa wakas ay naging isang taong maaasahan ni Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3648 nawala si Floyd. Huwag kang mag-alala, Gloria. Hanggat natagpuan si Master Yusuf, ang lahat ng hinala laban sa iyo ay mawawala. Pagkatapos nito, dadalhin kita sa base at ipaalam sa lahat ang tungkol sa ating relasyon. Wala nang magbubuga ng kalokohan, Floyd uttered ambitiously. Gayunpaman, ang lahat ng naramdaman ni Gloria ay pagkasuklam. Wala ka bang kahihiyan? Paano magkakaroon ng lakas ng loob ang isang basurang tulad mo na magsabi ng ganoong bagay? Sa kasamaang palad, sa kasalukuyang sitwasyon, si Gloria ay walang pagpipilian kundi ang pilitin ang kanyang sarili na magsinungaling sa kanyang mga ngipin. Floyd, inaabangan ko rin ang araw na iyon. Sa buong pag-iingat na nakasulat sa kanyang mukha, nagpatuloy si Gloria, pagod na akong hindi maintindihan. Matigas na sabi ni Floyd, mga tanga sila sa hindi pagkakaintindihan mo. Palagi akong naniniwala na inosente ka. Kapag nahanap na natin si Master Yusuf, ang katotohanan ay mabubunyag. Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na Sir-on kapag katapos nito. Masyado akong magaan na marinig ito mula sa iyo. Tumigil sandali si Gloria at biglang nagtanong, Floyd, paano kung may pagtatangi pa rin sa akin ang iyong amo kahit na naalis na ang hindi pagkakaunawaan? Talaga bang magsasapanganib ka at papatayin ang iyong amo? Tumigas si Floyd. Sa segundong iyon, bigla niyang naramdaman ang pagpaslang na intensyon sa kanyang puso. Ang pakiramdam na iyon ay nabigla sa kanyang kaibuturan. Haha, biro ko. Sa tingin mo ba napaka-unreasonable ko? Sabi ni Gloria na may pilyong ngisi. Bagamat wala siyang naramdamang kakaiba, ramdam na ramdam niya ang hangarin nitong pumatay kanina. Mukhang hindi naman unreachable dream ang plano ko kanina. Sisiguraduhin kong makakahanap ako ng tamang pagkakataon para salsalan siya sa hinaharap. Marahil ay maaaring maging kapaki-pakinabang si Floyd. Sa isiping iyon, mas inaasam ni Gloria na tumingin kay Floyd. Gloria, muntik mo na akong atakihin sa puso. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Floyd. Sa kabila ng sinabi niyang iyon, namumuo pa rin sa kanyang isipan ang masasamang kaisipan. Ini-imagine pa niya ang sarili niyang mahuhulog kay Levi kung talagang dumating ang araw na iyon. Siyempre, mangyayari lang iyon kung sinisiraan pa rin ni Levi si Gloria, anuman ang ebidensya. Okay, ang orasan ay tumatatak. Dapat kong gamitin ang bawat segundo para hanapin si Master Yusuf. Habang tumatagal ang pagkaantala, mas nasa panganib siya. Magkaroon tayo ng ugnayan, Floyd. Tandaan, huwag magmadaling magdesisyon kapag may narinig ka tungkol kay Master Yusuf. Masyadong makapangyarihan ang Glorian Order. Tumigil sandali si Gloria bago magiliw na sinabi, nag-aalala ako na baka nasa panganib ka. Tsaka may kakaibang ugali si Master Yusuf at hindi madaling pakisamahan. Kung talagang naiinis ka sa kanya, baka kakaiba ang ugali niya. Huwag kang mag-alala, aabisuhan kita kaagad. Napuno ng kaligayahan si Floyd na matanggap ang kanyang alalahanin. Ang hindi niya alam ay pina-brainwash na siya ni Gloria sa huling pangungusap nito. Kung talagang unang makakaharap ni Floyd si Yusuf at ang huli ay mag-claim ng mga katotohanan tulad ng pagiging Panginoon ni Gloria ng Glorian Order, iisipin ni Floyd na malamang nakakaiba ang ugali ni Yusuf. Okay, pakiusap manatiling ligtas. Gagawin ko na ang gawain ko ngayon. With that, tumalikod si Gloria at umalis. Samantala, pinanood ni Floyd si Gloria na umalis na may hitsura ng infatuation. Ang pag-iisip kung paano ipinagkatiwala sa kanya ni Gloria ang isang mahalagang responsibilidad pagkatapos ng lahat ng malamig na pakikitungo noon ay nagpapasaya sa kanya. Iyan ang pakinabang ng pagiging makapangyarihan. Mukhang kailangan kong ipagpatuloy ang pagsusumikap sa paglilinaw. Sa ganoong paraan, magtitiwala sa akin si Gloria at mas makikilala ang aking kapangyarihan. Baka marami pa akong masabi sa base at sa presensya ni Master, bulong ni Floyd sa sarili. Sa sandaling iyon, halos nawala si Floyd sa sarili, sinusubukang makuha ang pagkilala ni Gloria. Siya ay labis na sabik na lumilikha ng kanyang sarili na hindi niya iniisip ang mga kakayahan ng isang manlalaban. Handa siyang gawin ang anumang bagay hanggat maaari siyang maging mas makapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 3649 na Kenfort. Tulad ng lahat sa Holy Guild ay abala sa paghahanap kay Yusuf, nakatanggap sila ng isa pang balita mula kay Thundera. Babalik siya sa loob ng 2 araw. Kasabay nito, ipinaalam din sa kanila ng balita ang pagdating ng ilang makapangyarihang tao. Ang isa sa kanila ay ang elder ng Blue Sky Sect, na sinalihan ni Thundera. Ang antas ng paglilinang ng dating ay nakamit na ang pagiging perpekto. Kahit na pinagsama ang kapangyarihan ng 3 ministro ng Holy Guild, hindi sila isang ikasampu sa kanya. At kahit na si Thundera ay naglilinang ng maraming taon sa maalamat na mundo, hindi pa rin siya makakatagal ng 10 round sa ilalim ng pag-atake ng matanda. Sa pagkakataong ito, ang layunin ng matanda sa pagtagkasama ang Young Master ng Blue Sky Sect ay upang sanayin ang kanyang pisikal at mental na estado. Kasabay nito, nais niyang tumulong sa pagresolba sa problema ng Ecclesiastic Order. Nakakatakot iyan. Paanong ang kapangyarihan ng 3 ministro ay hindi man lang umabot sa ika-10 ng kapangyarihan ng pinakamataas na nilalang na iyon? Si Master Thundera ay hindi na magagapi bago pa man magsimula ang paghahanap para sa maalamat na mundo. Kaya, ang maalamat na mundo ay tinatawag na Kenfort. Wow! Kahit ang pangalan ay parang walang kamatayan. Huwag kalimutan ang tungkol sa Young Master ng Blue Sky Sect. Tiyak na may darating ding mga matatanda. Sa napakaraming makapangyarihang tao na nangangasiwa sa amin, si Levi at ang Glorian Order ay magiging mga peste. Ang Ecclesiastic Order ay sumabog sa mga tagay, pakiramdam na sa wakas ay nakahinga na sila ng maluwag. Hindi nagtagal, nalaman ng Glorian Order ang tungkol sa balita. Dahil hindi pa rin natagpuan si Yusuf, mas na-stress ang lahat mula sa Order ng Gloria sa Corpse Pit. Maging ang nakaka-depress na atmosphere na nakasabit sa hangin ay naging mas matindi. Ipagpatuloy ang pagpapalawak ng paghahanap. Hindi natin dapat hayaang bumalik si Master Yusuf sa Ecclesiastic Order. Lahat kayo ay pinahihintulutan na patayin siya kung kinakailangan. Sigaw ni Gloria. Naiintindihan. Takot na tugon ng mga tagasunod ng Orden Gloria. Hindi pa rin nawawala ang galit ni Gloria. Kaya naman, dumiretso siya sa piitan, kung saan ang top 10, Sonia, at ang iba pa ay ipinako sa mga frame na gawa sa kahoy. Ang mga espesyal na gawang kadena ay dumaan sa mga buto ng kanilang mga paa, na nagbibigay sa kanila ng matinding sakit sa pamamagitan lamang ng pagsasabit sa kanila. Lahat ng patuloy na pagpapahirap na kanilang dinanas nitong mga nakaraang araw ay nasa bingit na sila ng kamatayan. Gayunpaman, hindi sila pinatay ni Gloria. Sa katunayan, pinakain pa niya ang mga ito ng elixir para manatiling buhay. Gloria, basta, patayin mo na lang ako. Mangyaring bigyan ako ng mabilis na kamatayan. Hindi ba ikaw ang makapangyarihan? Halika na, suntukin mo ako sa ulo. Mahina at paos ang boses ni Sonia. Yung iba naman, nagmungkahi ng ibang paraan para magmakaawa na patayin. Naiinis na si Gloria noong una. Nang marinig niya ang hiyawan ng mga bilanggo, tumindi ang kanyang galit. Tumahimik kayong lahat, gusto mo bang mamatay? Sayang naman, hindi ganoon kadali. Pagkatapos ay naglabas siya ng bakal na latigo na natatakpan ng espesyal na gamot na kanyang ginawa, na magdodouble sa sakit ng biktima. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Master Yusuf ngayon. Hiling niya, hinahampas ang kanyang mga biktima. Basag. Ano ang tinatitigan mo? Siya fume. Basag. Basag. Isang grupo ng basura. Gagawin kong buhay impyerno ang buhay mo. Sigaw niya ulit. Basag. 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 Napuno ng mga hiyawan ang piitan sa tuwing ihahampas ni Gloria ang kanyang latigo. Hindi nagtagal, namatay ang top 10 at si Sonia. Painumin mo sila nito. Ito ay magpapanatili sa kanila ng gising upang tamasahin ang paghagupit, utos ni Gloria, na ginawa ng kanyang mga nasasakupan na ibuhos ang kanyang espesyal na formulated na gamot sa lalamunan ng mga bilanggo. Hindi nagtagal, nagising muli ang kanyang mga bilanggo. Gloria, hinding-hindi ko sasabihin sa iyo ang kanyang kinaroroonan, kahit na alam ko kung nasaan si Master Yusuf. Sigaw ni Sonia, tinitiis ang matinding sakit. Well, sana mapanatili mo itong matigas ang ulo. Naglabas ng punyal si Gloria at ginawa ng ilang laslas ang mukha ni Sonia. Pagkatapos nito, nilagyan niya ng makamandag na pulbos ang mga sugat. Fizz. Sa sandaling dumampi ang pulbos sa balat ni Sonia,
Ang mga lugar sa paligid ng mga sugat ay naagnas at naging itim. Kinaagnasan ang mga ito kaya bahagyang nalantad ang kanyang mga buto. Napasigaw si Sonya sa sakit at nawalan ng malay. Sige na, ipagpatuloy mo ang pagiging matigas ang ulo. Nakangiting sabi ni Gloria. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paggamit ng lahat ng uri ng paraan para pahirapan ang iba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3650 foolproof. Samantala, si Yusuf ay kumakain ng mga ligaw na prutas upang mabusog ang kanyang gutom sa isang tagong kuweba sa gitna ng kakahuyan. Pagkatapos ng lahat, gumamit siya ng mga mahiwagang gamot upang maibalik ang kanyang mga kapangyarihan, na hindi kasing tindi ng tunay na paglilinang. Higit pa riyan, ang pakikipaglaban at pagtakas sa magkasunod na araw ay nagpapagod sa kanya. Sa kabila nito, tuwang-tuwa si Yusuf nang marinig niyang pinag-uusapan ng mga miyembro ng Glorian Order ang tungkol sa pagpapadala ni Levi ng lahat ng kanyang puwersa upang iligtas siya. Noon, ang tanging pagpipilian niya ay ang magmadaling bumalik sa Ecclesiastic Order. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, maaari na rin siyang magtungo sa base ni Levi. Kung ikukumpara ng isa ang dalawang puwersang iyon, tiyak na ang Levi's ang mas magandang opsyon. Mas ligtas si Yusuf doon. Nakakamangha ang epekto ng pagsali ni Levi. Hindi na kasing higpit ng dati ang paghahanap ng Glorian Order, bulong ni Yusuf sa sarili. Matapos pagmasdan ang paligid, dali-dali siyang pumunta sa base ni Levi. Sa daan, nakatagpo siya ng ilang sagabal mula sa mga tagasunod ng Glorian Order. Sa kabutihang palad, ang kanilang mga kakayahan ay nasa karaniwang panig. Matapos patayin ang kanyang daan palabas, tumakbo siya hanggang sa kanyang destinasyon. Inabot siya ng halos 4 na oras bago makarating sa base. Ito na, bulong niya. Pinagmasdan ni Yusuf ang kumpol ng mga gusali sa di kalayuan. Ito ang base ni Levi. Sino ito? Biglang tanong ni Yusuf. Bago pa niya maibaba ang kanyang pagbabantay, naramdaman niyang may nag-e-espiya sa kanya. Ikaw ba si Master Yusuf? Dahil doon, lumabas si Floyd sa dilim. Nang makitang aatake na si Yusuf, mabilis na nagpaliwanag si Floyd, huwag kang mag-alala. Ako ay alagad ni Levi, si Floyd. I'm sure narinig mo na kami dati. Mula nang makipagkita kay Gloria, naghahanap na si Floyd sa paligid ng bakuran malapit sa base. Sa kanyang pagtataka, naramdaman niya ang isang hindi pamilyar ngunit malakas na presensya habang nagsasagawa ng paghahanap ng enerhiya ng gabing iyon. Kaya naman, nagmamadali siyang lumapit, nagulat na lang na talagang natagpuan niya ang kanyang target. Nakahinga ng maluwag si Yusuf at nakangiting sinabi, "Oh, disipulo ka ni Mr. Garrison." "Oo, narinig na kita. Yusuf talaga ako. Mangyaring dalhin ako pabalik sa iyong base." Gumaan agad ang pakiramdam ni Yusuf. Hindi niya inaasahan na matitised sa punong alagad ni Levi. Ang pagpasok sa base kasama si Floyd ay magiging mas madali para kay Yusuf. Sa katunayan, maaaring makilala ng huli si Levi o ang iba pang pinakamalapit kay Levi kaagad. Sa ganoong paraan, magiging ligtas siya. Sa isiping iyon, hindi napigilan ni Yusuf ang paglabas ng mas malawak na ngiti. Kailangan ko munang gumawa ng report. Sigurado akong alam mo na ito ay panahon ng mga kakaibang pangyayari. Ang lahat ay dapat hawakan ng mabuti. Siguradong hindi ka nagmamadali, mataimtim na sinabi ni Floyd. Tumanggaw si Yusuf bilang pag-unawa. Pagkatapos ng lahat, ang Orden Gloria ay kasalukuyang makapangyarihan. Dahil ang lahat sa base ay pamilya at mga kaibigan ni Levi, nararapat lamang na sila ay ipaalam ng maaga. Kung hindi, ang buong layunin ng pagpapatupad ng mga layer ng mga depensa ay magiging walang kabuluhan kung sino man ang makakapasok at makalabas ayon sa gusto nila. Nako, ang hindi alam ni Yusuf ay si Floyd ang unang nagpadala ng balita kay Gloria. Pagkatapos nito, ipinaalam niya kay Forlivia, Phoenix, Levi, at iba pa para sa backup. Hindi maiwasan ni Floyd na maramdaman na ang plano niya sa pagkakataong ito ay walang kabuluhan. Masasayang ang lahat ng aking pagsisikap kung makakaharap natin ang mga elite ng Glorian Order sa daan at hindi natin matatalo ang kabilang partido. Sa seryosong ekspresyon, sinabi ni Floyd, Master Yusuf, ang base ay maaaring tumingin malapit, ngunit ang mga elite ng Glorian Order ay nasa lahat ng dako.
Pinakamabuting maghintay tayo ng backup bago simulan ang ating paglalakbay. Ipinaalam ko na ang mga elite ng base na pumunta. Magtago muna tayo. Tulad ng inaasahan mula sa paboritong disipulo ni G. Garrison, ginagawa mo ang mga bagay ng mahigpit. Hanga ako, puri ni Yusuf. Siyempre, tunay na naniniwala si Yusuf na ito ay isang magandang plano upang maiwasan ang mga bagay na magkamali kung talagang nakatagpo nila ang Glorian Order. Kaya naman, mabilis na nakahanap ng lugar ang dalawa at nagtago. Samantala, pinigilan ni Floyd ang kanyang pagnanais na tanungin si Yusuf tungkol sa sikreto ng Glorian Order. Naisip niyang hindi pa huli ang lahat para tanungin si Yusuf nang dumating si Forlivia at ang iba pa. Bukod dito, magagamit pa niya ang pagkakataong linisin ang pangalan ni Gloria sa harap ng lahat. Kasabay nito, sa sandaling matanggap ni Gloria ang balita, agad niyang ipinaalam ang mga elite ng Orden ng Gloria, na nagtatago sa base ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3651 malaking pagkakaiba. Walang sumagip sa kanila matapos maghintay ng mahabang panahon sa dilim. Bigla namang sumimangot si Yusuf. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng masamang premonition sa hukay ng kanyang tiyan. Wala pa ba sila dito? Ungol niya. Natagpuan din ito ni Floyd na kakaiba. Pagkatapos ng lahat, ang base ay hindi masyadong malayo. Aabutin lamang ng 1 oras para makarating si Forlivia at ang iba pa sa paglalakad. Bakit hindi ko paramdam ang aura nila? Dapat ay nandito na sila, sabi ni Floyd na hindi sigurado. Nang matapos siya, isang mapanoksong boses ang umalangaw-ngaw. Master Yusuf, ang galing mo talagang magtago. Ang tagal kong hinanap ka. Xylez, lumubog ang puso ni na Floyd at Yusuf. Hindi mas pamilyar sa kanila ang boses na iyon. Bakit siya nandito? Bago pa ito mapag-isipan pa ni Floyd, naramdaman niya ang isang alon ng dayuhang aura na papalapit sa kanila sa lahat ng direksyon. Tumakbo, sigaw ni Yusuf. Iyon lang ang pumasok sa isip niya. Nasaksihan na ni Yusuf ang kapangyarihan ni Xylez noon. Walang paraan na matatalo niya ang huli sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation. Kahit medyo malakas si Floyd, mahina pa rin siya kumpara kay Xylez. Huli na para tumakbo ngayon. Ikaw ay lubos na napapalibutan. Walang paraan para makatakas ka. Mas lumalapit ang boses ni Xylez, at may bahid ng panunuya. Xylez, bakit ka nandito? Tanong ni Floyd. Nagpasya siyang magpakita ng sarili sa halip na umiwas sa kabilang partido. Sa kasalukuyan, mayroon siyang hindi pa nagagawang antas ng kumpiyansa. Malaki ang paniniwala niyang kaya niyang labanan si Xylez matapos ang lahat ng lakas na kanyang nilamon. Higit pa rito, sigurado siyang darating ang backup sa lalong madaling panahon. Sa sandaling pinagsama ni Floyd ang puwersa sa hukbo, makakalaban na nila si Xylez. Kahit na hindi nila siya mapatay, magagawa nilang mapa-address siya. Malinaw, nakita ni Xylez ang plano ni Floyd. Nakangiting tanong niya, Floyd, hindi mo ba nahanap ang iyong paraan ng pagtigil ng oras ng kaunti, mura? Anyway, sa tingin ko maaari kang sumuko sa paghihintay ng backup. Kasalukuyang puno ang kanilang mga kamay. Natatakot ako na wala silang oras para tulungan kayo. Sige, putol tayo ng creepy at mag-away. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang naging improvement mo sa pagkakataong ito. Ang mga walang galang na salita ni Xylez ay isang saksak sa pagmamalaki ni Floyd. Anong ginawa mo sa base? Tanong ni Floyd habang namumuo ang gulat sa kanyang puso. Ang pag-iisip tungkol kay Forlivia at sa iba pa ay napagtanto ni Floyd na maaari silang salakayin ng Glorian Order. Ngumisi si Xylez, you should worry about yourself. Kanina pa kami nagtatago malapit sa base, naghihintay lang na mahulog si Master Yusuf sa bitag. Well, mukhang nagbunga na rin sa wakas ang pasensya ko. Bumagsak ang ekspresyon ni Yusuf. Binata, baka magkaroon tayo ng pagkakataong mabuhay kung tayo ay magsanib puwersa, malungkot na sabi ni Yusuf. Hindi siya mapakali na mag-isip ng mga walang kwentang bagay tulad ng kanilang pagkakakilanlan at pagmamalaki, bukod sa pag-secure ng sarili nilang buhay. Gayunpaman, hindi man lang natakot si Xylez. Sa halip, tila nasa sabik siya. Tama na, pinakamabuting magsanib puwersa kayong dalawa. Kung hindi, hindi ito magiging sapat na hamon. How dare siya? How dare he mock us? Kumulo ang dugo ni Floyd.
Walang sabi-sabing sagot, sumugod siya at binato ng suntok ang ulo ni Xylas. Kawili-wili, ngumisi si Xylas na parang walang balak na umiwas sa atake. Kasabay nito, sinisingil niya si Floyd sa parehong pag-atake. Boom! Isang nakakabinging putok ang umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat na parang kulog. Pagkatapos, ang mga alon ng malakas na enerhiya mula sa banggaan ay kumalat sa kakahuyan at naging sanhi ng pagkawatak-watak ng maraming kalapit na puno. Whoosh! Lumipad palabas ang katawan ni Floyd na para bang nabangga siya sa isang mabilis na tren. Kasabay nito ang pagtalsik ng dugo sa kanyang katawan. Basag, basag, basag. Kinailangan ng ilang banggaan sa mga puno na may iba't ibang laki upang mapilitan si Floyd na huminto. Ganyan ba talaga siya kalakas? Napabuntong hininga si Floyd, nakaramdam ng gulat sa kaibuturan. Inilagay ni Floyd ang lahat para sa unang pag-atake. Gayunpaman, hindi lamang ito na-neutralize ni Xylas, ngunit siya rin ang naging dahilan ng paglipad ng una at nagtamo ng internal injuries. Samantala, sumalakay si Yusuf sa pamamagitan ng pagtambang kay Xylas mula sa likuran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3652 Prejudice Against Gloria. Kailangan mong may sapat na kakayahan para tambangan ang isang tao. Kung hindi, inilalagay mo lang ang iyong sarili sa panganib. Habang sinasabi iyon ni Xylas, lumingon siya at sinipa ng hindi man lang tumitingin. Isang malakas na puwersa ang bumaril sa lugar. Napahinto si Yusuf ng mga 3 metro na ang layo niya kay Xylas. Parang napatigil si Yusuf ng hindi nakikitang puwersa. Kahit anong lakas ang ibigay niya, hindi siya makawala. Magwala, sumigaw si Xylas, at ang hindi gumagalaw na kalasag ay nagrampas sa isang iglap. Kasunod nito, isang malakas na puwersa ang naghagis kay Yusuf sa kalangitan. Habang siya ay lumulutang pa sa langit, siya ay nagsuka ng dugo, dahil siya ay nagdusa ng malubhang pinsala at panloob na pinsala sa kanyang mga mata. Pumalakpak, malakas na bumagsak si Yusuf sa lupa matapos ihagis ng halos 30 metro sa kabila ng kakahuyan. Nalanta agad ang aura niya. Masyado siyang makapangyarihan. Biglang naramdaman ni Yusuf at Floyd ang kawalan ng pag-asa. Nagsanib puwersa sila, ngunit hindi nila nakayanan ang higit sa 3 pag-atake ni Xylas. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng kapangyarihan ni Xylas at ng dalawa. Muli, sumenya si Xylas sa kanila, hinahamon silang atakihin ulit siya. Nang makita iyon, tinanggap ni Floyd ang hamon. Nakalulungkot, mas malala ang kinalabasan, at mas malala ang kanyang mga pinsala. Ang totoo ay patay na si Floyd kung buong lakas na umatake si Xylas. Paf! Hindi ito masaya. Master Yusuf, dapat sumama ka na lang sa akin. Kung hindi, patuloy kang maghihirap, nakangiting sabi ni Xylas. Imbes na sumama sa'yo, mas gugustuhin kong patayin mo ako. Paos na boses ni Yusuf. Nararamdaman pa rin niya ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugad sa pag-iisip ng mga nakatagpo niya sa piitan ng corpse pit. Hindi sa iyo iyan. Lumitaw si Xylas sa harapan ni Yusuf sa isang iglap at sinunggaban ang lalamunan ng huli nang hindi siya binigyan ng pagkakataong matauhan. Kaya lang, binuhat ni Xylas si Yusuf gamit ang isang braso na para bang maliit na sisiw ang huli. Gustong gumanti ni Yusuf, ngunit napigilan siya ng nakakatakot na enerhiya, na pumihil sa kanya sa paggalaw ng 1 pulgada. Floyd, ililigtas ko ang buhay mo ngayon. Ipagpatuloy mo ang paglilinang, baka mawalan ka pa rin ng silbi na parang basura, panunuya ni Xylas. With that, lumakad na siya, kasama si Yusuf. Masyadong natulala si Floyd para bumalik sa katinoan na para bang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang pagtitiwala ay nagdusa ng matinding dagok. Pagkaraan ng hindi malamang tagal ng panahon, ang kaluskos ng mga yabag at nagsasalitang boses ang nagpabalik kay Floyd sa realidad. Floyd, nasaan ka? Tingnan mo. Ayan. Floyd, nasaan si Master Yusuf? Habang papalapit ang mga boses, unti-unting nakabawi si Floyd at nakita niya si Forlivia at ang iba pa. Si Master Yusuf ay kinuha ni Xylas. Parang nanginginig ang boses ni Floyd. Sa sobrang kahihiyan ay hindi siya naglakas loob na tingnan ang iba sa mata. Kung tutuusin, wala siyang nagawa kundi panoorin si Xylas na kunin si Yusuf. Natigilan si Asher Dragon at ang iba pa nang marinig iyon. Noon, hindi na nila napigilan ang kanilang galit. Sabihin mo sa amin ang totoo, Floyd.
Sinabi mo rin ba kay Gloria ang tungkol kay Master Yusuf? Hindi pwedeng magkataon. Paanong ang ating base ay biglang sinalakay ng Glorian Order ng sabay-sabay? Higit sa lahat, paano nakarating si Xylas ng ganoon kabilis? Si Phoenix at ang iba pa ay binato sa kanya ng isang katanungan upang sisihin si Gloria. Totoong nagkataon lang na ang base ay nasa ilalim ng sabay na pag-atake ng Glorian Order. Higit sa lahat, ang mga umatake sa base ay pawang mga Fatalis warriors na madaling matatalo. Sa madaling salita, sila ay karaniwang mga kumpe ng kanya na ginamit upang pigilan si Forlivia at ang iba pa mula sa pagliligtas kay Floyd. Sa mga oras na iyon, personal na lumapit si Xylas at kinuha si Yusuf. Kaya naman, natural lamang na isipin ng karamihan na si Gloria ay kasangkot dito. Gayunpaman, ang kanilang mga tanong at akusasyon ay nagpagalit kay Floyd. Anong kinalaman ni Gloria? Sumusunod lang siya sa utos ng Holy Guild na hanapin si Master Yusuf. May prejudice lang sila sa kanya. Habang iniisip ito ni Floyd, mas lalo siyang nagalit. At muli, alam niyang hindi ito ang tamang oras para makipag-away. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3653 Hindi ka makatao. Naramdaman ni Floyd ang pag-alab ng kanyang galit sa mga tanong ni Phoenix at ng iba pa. Ngunit pinigilan niya ito, alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Hindi ko pwedeng ipaalam sa kanila na nasabi ko na kay Gloria ang tungkol kay Master Yusuf. Base sa prejudice ni Phoenix at ng iba pa kay Gloria, tiyak na maghay-hinala sila sa kanya. Wala pa rin akong kapangyarihan ng diskurso sa base. Wala akong sinabi kay Gloria, tanggi ni Floyd. Bukod dito, nagtapat na si Xylas tungkol sa Glorian Order na nagpapadala ng mga tropa sa mga lugar na malapit sa base. Si Phoenix at ang iba ay sumuko sa pagsisikap na basagin ang matatag na saloobin ni Floyd. May sinabi ba si Master Yusuf sa iyo, kung gayon? Ipinagpatuloy ni Asher Dragon ang kanyang pagtatanong. Umiling si Floyd. Dumating si Xylas at ang iba pa hindi nagtagal matapos kaming magtago ni Master Yusuf. Hindi man lang tayo nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Napailing ang lahat at napabuntong hininga na may panghihinayang sa sagot niya. Si Phoenix at ang iba pa ay nabigla. Nakuha na ngayon ng Glorian Order ang bawat nakatakas. Ang mga taong ito ay malamang na alam ang tungkol sa mga lihim ng Glorian Order. Baka alam pa nila ang tungkol sa pagkakakilanlan ng Panginoon ng Order. Ngayon, kahit na ang tanging mahalagang piraso ng clue na mayroon tayo ay humahantong sa isang dead end. Ang lahat ay bumalik sa base na may pagkabigo at kawalan ng pag-asa sa kanila habang si Floyd ay patuloy na lumalamon ng walang pagpipigil. Sa kaibahan sa kalungkutan ng iba, si Floyd ay nakakaramdam ng lakas. Ang kakayahan na ipinakita ni Xylas sa labanan kanina ay nagudyok kay Floyd na pagbutihin ang kanyang mga kakayahan. Samantala, dumagsa ang kagalakan kay Gloria habang pinagmamasdan ang nauubusan ng kuryente na si Yusuf na nakadapa sa lupa sa piitan. Ano ang pakiramdam mo, Master Yusuf? Tungkol sa pagbabalik dito, panunuya ni Gloria. Malungkot ang ekspresyon ni Yusuf. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Nilamon niya ang lahat ng kapangyarihan ko sa sandaling ibalik ako rito, pagkatapos ay iniswipe niya ang lahat ng mahiwagang gamot na mayroon ako. Sa kabila noon, sinira pa rin niya ang bawat meridian sa katawan ko dahil hindi siya nakasisiguro, baldado na ako ngayon. Wala nang pag-asa na gumaling pa ako. Gloria, bakit hindi mo na lang ako patayin? Malungkot na tanong ni Yusuf. Hindi, kailangan mong manatiling buhay. Nakipagkamay si Gloria. Lahat kayo ang magiging pinakamagandang saksi ko sa kung paano ko pinamumunuan ang mundo. Hindi ka mamamatay, hindi man lang bago ko mahawakan ang mundong ito. Haha, tawa ng baliw si Gloria. Nahuli ko ang lahat at hindi inilantad ang aking pagkakakilanlan. Mas magkakaroon ako ng kumpiyansa sa pagsakop sa mundong ito kung alam ko kung gaano kalakas ang maalamat na mundo at ang ministro. Sa pag-iisip na iyon, nagpatuloy siya, "O tama, Master Yusuf, si Floyd ang nagsabi sa akin tungkol sa iyong kinaroroonan." Nagulat. Isang sunod-sunod na tawa ang pinakawalan ni Gloria. Nataman si Yusuf. Hindi niya akalain na si Floyd pala ang snitch na naging dahilan para mahuli siya. Nawalan ng pag-asa si Sonia at ang iba pa. Ang kasalukuyang posisyon ni Floyd ang pinaka-advantage kay Gloria.
Ang kahalagahan ni Levi kay Floyd ay magpapalakas lamang sa katayuan ni Floyd sa base. Sa isang taong tulad niya na tumulong kay Gloria mula sa dilim, iniisip namin na kahit si Levi ay maaaring mahulog sa mga kamay ni Gloria sa huli. Si Sonia at ang dalawa pa ay nagdikit ang kanilang mga ngipin nang lumabas ang mga alaala kung paano sila nahuli ni Gloria. Floyd, tanga asterisk S ka. Kahit sinong may utak ay makikita sa kilos ni Gloria. Floyd, retard ka. Ikaw ang magtutulak kay Levi at sa kanyang mga kaibigan sa kanilang pagbagsak. Floyd, B asterisk starred ka. I'll beat you into a pulp if I have the chance. Mga linya ng galit ang nakaukit sa mukha ni Sonia at ng iba pa habang pinagmumura nila si Floyd sa kanilang isipan. Sa kaalamang iyon, muntik nang ma-stroke si Yusuf sa galit na bumalot sa kanya. Hindi ako makapaniwala na ang kailangan lang ay isang tanga tulad ni Floyd para sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Walang imot na sinaway ni Yusuf si Floyd. Walang kwenta kahit magalit ka. Masyado akong kaakit-akit para sa mga lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3654 na guro. Ang isang bootlicker tulad ni Floyd, natural, ay handang gawin ang lahat para sa akin. Kahit nahilingin ko sa kanya na tumalon sa kanyang kamatayan, gagawin niya ito sa isang tibok ng puso. Huwag mag-iwan sa akin tungkol sa iyo, patuloy ni Gloria na tila alam niya kung ano ang iniisip ng madla. Nagulat na naman si Sonia at ang iba pa. Sa kabila ng kanilang ayaw, kailangan pa rin nilang aminin na totoo ang mga sinabi ni Gloria. Alam nila ang kakayahan ni Gloria sa mahusay na pagkontrol sa mga lalaki, lalo na ang tatlo. Maraming lalaking miyembro ng Ecclesiastic Order ang nahumaling kay Gloria hanggang sa pagkabaliw. Ang mga lalaking iyon ay maaaring magkaroon ng maimpluwensyang mga posisyon o mga magsasaka na may napakalaking talento. Hindi man lang sila magdadalawang isip tungkol sa malawakang pagpapakamatay para pagtakpan si Gloria. Siya ay may mga nakakatakot na pamamaraan para sa pagkontrol sa mga lalaki. Understandably, pinapakain niya si Floyd sa kanyang palad. Siyempre, wala sa inyo ang dapat mag-alala. Ipaghihiganti kita sa pagtataksil ni Floyd. Catching the confusion on their faces, Gloria explained, si Floyd, as a pawn, may gamit pa rin sa akin as of now. Maaari niyang malaman ang lahat ng pagkakakilanlan at background ng mga ministro at kahit na magdulot ng matinding suntok kay Levi sa isang mahalagang oras. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang mga gawain, hahayaan ko kayong lahat na sumama sa kanya para maibsan ang puot na nag-aalab sa inyo. Paano naman yun? Mabait naman ako no. Ang lahat ay natigilan sa kanyang kakilakilabot na paraan. Para siyang isang bangungot bilang isang kaaway. Samantala, sinamantala ni Levi at ng iba ang espiritual na linya ng Lay ni Elterton upang mag-metamorphose. Muli, ang kanilang mga kakayahan ay bumagsak sa ibang antas. Kung ikukumpara sa nakaraang metamorphose, ang lakas ni Levi ay lumakas sa ibang antas. Bukod dito, natuklasan niya ang isang mahalagang elemento. Ang super spiritual na ley line ng Elterton ay katulad ng super spiritual na ley line ng Atlantis sa seabed. Pareho silang sinadyang tinatakan ng isang misteryosong kapangyarihan. Ito ay malamang sa pamamagitan ng ilang mga piling mandirigma. May kaltas na iyon si Levi dahil nakaramdam siya ng bahid ng pagtanggi sa aura na nananatili doon habang nililinis niya ang espiritual na enerhiya para sa metamorphosis. Ang aura ay ang resulta ng enerhiya na ginamit ng mga elite na mandirigma para aisil ang kapangyarihan ng spiritual ley line. Kami ay mapalad na ang enerhiya ay sapat upang aisil ang kapangyarihan sa loob ng super spiritual na mga linya ng ley. Kung hindi, ang mga epekto ng metamorphosis ay makabuluhang nabawasan kung ang isang malaking halaga ng mga elite na aura ng mga mandirigma ay nakalusot sa espiritual na linya ng ley. Ang pagbangga sa hindi pamilyar na enerhiya ng isa pang magsasaka sa panahon ng paglilinis ng espiritual na enerhiya ay maaaring maubusan ng mas maraming enerhiya kaysa kinakailangan upang labanan ang puwersa ng espiritual na linya ng ley. Sa mga seryosong kaso, maaaring mapunta pa sa psychosis ang magsasaka. Sa pagkakataong iyon, may nagselyado ng espiritual na enerhiya ng mundong ito. Maging si Levi ay nabigla sa conclusion. Pagkatapos ng lahat, ang pagsabog ng espiritual na enerhiya ay naging sanhi ng maraming mga inosenteng tao na nawalan ng buhay noong nakaraang pagkakataon. Sino ang nagpoprotekta sa mga tao? Naguguluhan si Levi.
Namangha na lang ako sa pag-iisip sa kakilakilabot na dami ng kapangyarihan na kailangan para masil ang espiritual na enerhiya ng malawak na kaharian na ito. Nagtataka ako kung anong uri ng elite fighter o organisasyon ang may ganoong kapangyarihan. Sa sandaling iyon, pumasok sa isip ni Levi ang mga ministro, ang maalamat na mundo, at ang kanyang misteryosong tagapagturo. Siguro si Mentor ay nanggaling sa maalamat na mundong iyon. Baka isa pa siyang elite fighter sa larangang iyon. Biglang inaabangan ni Levi ang maalamat na mundong iyon. Bago kainin ang mga super spiritual na linya ng Lei, maaaring nag-aalala si Levi tungkol sa maalamat na mundo, ngunit sa paglakas ng kanyang kapangyarihan, puno siya ng pananabik na makipaglaban sa mga elite na manlalaban. Gusto pa niyang tuklasin ang mundong iyon. Sa kakayahan ko ngayon, saan ako nakatayo sa mundong iyon? Napalunok si Levi sa kanyang iniisip. Baka doon ko mahanap ang kinaroroonan ni Mentor. Nagsisimula na akong mami sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon. Sa karera ng pag-iisip ni Levi, ang kanyang metamorphosis ay malapit na sa katapusan. Kinokolekta niya ang kanyang mga saloobin at nakatuon sa pag-channel ng mga pangunahing pamamaraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3655 Imbensyon ng Digital na Diyos. Sa mabilis na pag-channel ng kanyang mga pangunahing pamamaraan, ang katawan at mga meridian ni Levi ay paulit-ulit na pinainit at pinalakas. Isang malabong gininto ang kinang ang nagsimulang lumitaw sa katawan ni Levi. Kaya lang, lumipas ang ilang araw, at dahan-daang iminulat ni Levi ang kanyang mga mata. Swoosh! Ang mga mata na iyon ay parang dalawang walang katulad na banal na sandata na nakalabas, na ginagawang hindi maglakas loob na tumingin sa kanila ng diretsyo. Dahan-daang tumayo si Levi. May nakakatakot na aura sa bawat galaw niya. Ang kanyang katawan ay napakatibay, na nagbibigay sa mga tao ng isang malakas na pakiramdam kahit na siya ay nakatayo lamang. Nakakatakot na kapangyarihan. Tuwang-tuwa si Levi. Pagkatapos, binato niya ng suntok ang matayog na glacier sa pinakadulo. Lahat ng sumunod na nangyari ay ganap na labag sa batas ng kalikasan. Itinaas ni Levi ang kanyang kamao sa napakababang bilis, ngunit nakakatakot ang kapangyarihang nagmumula. Parang pumikit sa isang iglap ang puwang kung saan sumipol ang pinagdaanan ng lakas ng kanyang kamao. Isang nakakatusok na tunog ng pag-crack ang umalangaw-ngaw na parang nabasag ang espasyo pagkatapos ng labis na pagka-deform. Boom! Maya-maya, tumama sa glacier ang lakas ng suntok niya. Boom! 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 Pagkatapos, nagsimulang pumutok ang glacier. Isang hukay ang nakita sa gitna ng glacier. Nagsimula itong mabasag sa paligid ng hukay sa gitna. Sa loob ng ilang segundo, gumuho ang buong glacier. Napakalakas ng suntok. Halos 20 hanggang 30% lang ng kapangyarihan ko ang ginamit ko. Ito ay hindi kapanipaniwala. Parehong nabigla at natuwa si Levi sa naisip. Sa ganoong husay sa pakikipaglaban, hindi niya kailangang matakot kay Thundera at sa pambihirang kapangyarihang natamo niya mula sa maalamat na lugar. Hindi nagtagal at sunod-sunod na natapos ni Winona at ng iba pa ang kanilang paglilinang. Ang kanilang mga kapangyarihan ay tumaas din ng malaki. Dahil alam niyang mas makapangyarihan na rin ngayon ang kanyang mga nasasakupan, mas nakaramdam si Levi ng kumpiyansa. Marami akong pinakabagong imbensyon dito. Sana ay makatulong sila sa iyo. Sa sandaling ito, nagmula ang magandang balita mula sa Digital God. Agad na sinundan ni Levi at ng iba pa ang Digital God sa testing ground, para lang malaman na ang isa sa mga pinakabagong imbensyon na binanggit ng Digital God ay isang bagong uri ng armor. Ang ibabaw ng baluti ay kumikinang na may madilim na pulang halo. Ito ay gawa sa ilang uri ng metal. Bagamat mukhang manipis ang baluti, ang mga pagbabago sa enerhiya sa loob nito ay napakalakas. Ginawa ko ito gamit ang espiritual na enerhiya ng super spiritual na linya ng Lei at ang espesyalidad na espiritual na bato. Gusto mo bang subukan ito? Nakangiting tanong ng Digital God. Noong una, hindi masyadong interesado si Levi dito. Kung tutuusin, para sa isang manlalaban na ka-level niya, maaari niyang basagin ang anumang uri ng baluti na suot ng kanyang kalaban sa isang suntok lang. Subukan mo lang. Baka may mga surprises ka. Napaka-curious ng Digital God tungkol sa kapangyarihan ng armor sa pagsasanay. Nakita ng Digital God kung gaano kalakas ang suntok ni Levi.
Ang ganitong kapangyarihan ay napakaangkop para sa pagsubok sa aking pinakabagong imbensyon. Okay, gagawin ko ito para lang masatisfy ang curiosity mo. Walang pagpipilian si Levi kundi sumunod sa kagustuhan ng Digital God. Gayunpaman, subukan natin ito sa labas. Kung hindi, natatakot ako na baka masira ang iyong testing ground. Kumaibat ang mga labi ng Digital God. Pagkatapos, tumakbo siya palabas, hawak ang isang piraso ng baluti. He looked as if he was worried na masisira ang testing ground niya kapag bumuhat ng suntok si Levi. Hindi niya maaaring hayaang may mangyari sa kanyang pagsubok na lugar at mahalagang mga imbensyon. Sa labas ng testing ground, isinabot na ng Digital God ang armor sa isang glacier na nasa malayo. Magsimula na tayo, nasa sabik na inihayag ng Digital God. Walang pag-aalinlangan, binato ni Levi ng suntok ang baluti. Boom! Isang maliit na glacier ang muling nadurog. Mabilis na tumakbo ang Digital God para tingnan ang armor. Pagkatapos ng mahabang sandali, iwinagayway niya ang baluti sa kanyang kamay na puno ng pananabik. Si Levi at ang iba ay nagtipon-tipon at pinagmasdan itong mabuti. Natigilan sila. Bagamat puno ng mga bitek ang baluti, nanatili itong buo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3656 na isang mabungang paglalakbay. Kahanga-hanga ang baluti na ito. Sabi ni Levi na may kasiyahan. Halos 50 hanggang 60% ng kanyang kapangyarihan ang ginamit ni Levi. Laking gulat niya nang makalaban ito ng baluti. Hindi rin makapaniwala si Winona at ang dalawa, dahil kitang-kita nila kung gaano katikat ang suntok ni Levi ngayon. Digital na Diyos, ilang piraso ng baluti na ito ang mayroon ka? Tanong ni Levi. Ngumiti ang Digital God at sumagot ng, hanggang sa gusto mo. Magaling. Kukunin ko silang lahat, sabi ni Levi. Napaawang ang mga labi ng Digital God dahil doon. Ang baluti ay naimbento lamang, at lahat ito ay kinuha ni Levi. Kinikilig din si Levi. Ang antas ng depensa ng lahat sa base ay mapapabuti ng malaki sa tulong ng baluti na ito. Kasunod nito, kumuha din siya ng maraming armas na naimbento ng Digital God. Bagaman ang mga sandata na iyon ay medyo tradisyonal, ang kanilang kapangyarihan ay mas malakas kaysa kay Yartran. Siyempre, lahat ito ay salamat sa super spiritual na linya ng Lay ng Elterton. Hindi lamang lubos na napabuti ni Levi ang kanyang paglilinang, ngunit bumalik din siya na may dalang maraming bagong sandata at kagamitan. Ang mga bagay na ito ang magiging bagong trump card niya. Sa isiping iyon, napakasarap ng pakiramdam niya. Samantala, nang babalik na si Thundera, itinigil ni Gloria ang lahat ng aktibidad sa pagpapalawak. Walang ideya si Gloria kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng maalamat na mundo. Wala siyang sapat na tiwala. Ang pinakamataas na limitasyon ng mananakmal ay itinaas sa pamamagitan ng metamorphosing sa Heavenly Thunder. Gayunpaman, kung wala ang super spiritual na linya ng Lay bilang pinagmumulan ng enerhiya, imposible para sa kanya na pagbutihin ang kanyang kapangyarihan ng malaki sa pamamagitan lamang ng paglamon ng ilang nakakalat na espiritual na enerhiya at ang kapangyarihan ng ilang ordinaryong mandirigma. Iyon din ang dahilan kung bakit naging napakababa ni Gloria kamakailan. Pagkatapos ng lahat, ang Ecclesiastic Order ay palaging nais na lipulin siya. Nakaramdam ng matinding pressure si Gloria. Alam din niya na hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Hindi niya karakter ang umupo lang at walang ginagawa. Pagkatapos ng masusing pagsasaalang-alang, si Gloria ay lihim na bumuo ng isang espesyal na pangkat. Ang team na ito, sa pangunguna ni Bone Grandmaster, ay naghanap ng mga mapagkukunan ng enerhiya sa buong mundo para lumunin ni Gloria. Samantalang si Xylez, may mahalagang gawain din siya. Pinamunuan niya ang isang pangkat ng Fatalis Warriors upang partikular na ay target ang mga buhong na magsasaka. Si Gloria ay lalamunan ang lahat ng kanilang kapangyarihan matapos silang maibalik. Bagamat ang gayong pamamaraan ay hindi makapagpapabuti ng malaki sa kanyang kapangyarihan, si Gloria ay walang pagpipilian kundi ang lumunin hanggat kaya niya, na iniisip na ang bawat maliit na bahagi ay nakatulong. Kailangan kong hanapin ang spiritual ley line. Naisip ni Gloria ang super spiritual na ley line ng dalawang lihis na angkan. Sa base, agad na kinailangan ni Phoenix at ng iba pa na magulat kay Levi dahil napakaraming bagay ang nangyari kamakailan.
Ang pagkawala ni Levi ay nagdulot ng maraming haka-haka mula sa kanyang mga nasasakupan. Bukod pa rito, palagi silang binabantayan ng Glorian Order. Maraming tao ang nag-aalala tungkol sa sitwasyon, dahil wala na silang leader. Agad nilang kinailangan si Levi na bumalik upang mamuno sa base. Gayunpaman, hinanap ni Phoenix at ng iba pa ang buong base nang walang resulta. Maging sina Zoe at Forlivia ay walang ideya kung nasaan si Levi. Bakit siya nawawala sa oras na ganito? Eksakto. Halos hindi na natin mahawakan ang sitwasyon ngayon. Babalik na si Thunder. Natatakot ako na pantiryan niya kami. Kung tutuusin, hindi maganda ang relasyon nila ni Boss. Napakunot noo si Phoenix at ang iba, nakaramdam ng kaunting kawalan sa kasalukuyang sitwasyon. Mabilis ding nalaman ni Floyd ang pagkawala ni Levi. Akala niya ay sadyang nagtatago sa kanya ang huli. Gayunpaman, kalaunan ay nalaman niyang walang ibang nakakaalam sa kinaroroonan ni Levi. Para siyang nawala sa manipis na hangin. Sa sandaling iyon, ang kanyang aparato sa komunikasyon ay nag-vibrate. Nang tingnan ito ni Floyd, naramdaman niyang napakasurel ng lahat. Floyd, anong ginagawa mo? Na-miss kita. Dahil sa mga sinabi ni Gloria, biglang sumabog si Floyd sa euphoria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3657 hindi nasiyahan kay Levi. Bagamat karaniwang ginagamit ang ganitong parirala sa pagitan ng mga mag-asawa, hindi kailanman si Gloria ang unang nagsabi nito. Dahil dito, nasa Cloud9 si Floyd. Lalong tumindi ang pananabik na nararamdaman niya para sa kanya, na pumupuno sa kanyang puso. With as much sincerity as he could have, he said, I missed you too, Gloria. Ang isang araw na hindi kita nakikita ay parang isang araw na walang sikat ng araw. Pinigil ni Gloria ang pagduduwal na lumaganap sa loob niya mula sa pagdinig sa kanyang deklarasyon ng pag-ibig bago tumugon ng may pag-aatubili. Pagkatapos ay iniban niya ang paksa. By the way, sinabi ba ni Master Yusuf kay Master ang sitwasyon? Ang banal na guild ay nagsimulang humimok tungkol dito. Ngunit sa aking kasalukuyang katayuan, sa palagay ko ay hindi ako makakapasok sa base. Siya ay nagkukunwaring kamangmangan. So, hindi mo talaga alam ang tungkol dito. Tuwang-tuwa si Floyd, at muli siyang nakaramdam ng galit sa pagdududa ni Phoenix at ng iba pa. Gloria, sorry talaga. Dahil sa kawalang kwenta ko kaya kinuha ulit ni Xylaz si Master Yusuf. Ipinagpatuloy niyang ikinwento kay Gloria ang nangyari. Nang matapos siya, naguguluhan na nagtanong si Gloria, paano ito posible? Napakalapit niyo sa base, at saka, sa kakayahan ni Master, hindi ito dapat mangyari kahit na malakas si Xylaz, o kung sino bukang hadlangan ng Glorian Order. Sa totoo lang, ito ang dahilan kung bakit hinanap ni Gloria si Floyd. Ayon sa ulat na ibinigay ng Fatalis Warriors na sumalakay sa base, hindi nila nakita si Levi na sinusubukang ipagtanggol ang lugar. Si Gloria ay naguguluhan sa bagay na iyon, dahil si Yusuf ay isang mahalagang tao, at si Levi ay walang dahilan upang hindi kumilos. Napabuntong hininga si Floyd. Nawawala si Master. Nagmamadaling tanong ni Gloria, ano? Nawawala siya. Nagbibiro ka diba? Ang pangangati ng Glorian Order na mag-strike ngayon, kaya saan kaya napunta si Master? Walang magawang sagot ni Floyd, gusto ko rin malaman iyan, pero nawawala talaga si Master. Maging sina Zoe at Evie ay walang ideya kung saan siya maaaring pumunta. Si Master Yusuf ay hindi maaalis kung siya ay naroroon, at anumang hinala laban sa iyo ay ganap na maalis. Ang gulo. Pag-aalo ni Gloria, sayang naman at hindi na clear ang pangalan ko kanina. Kung ako, maaari akong bumalik sa base kasama ka. Pagkatapos ay idinagdag niya, pero ano ang meron kay Master? Bakit hindi niya sinabi sa'yo kung saan siya nagpunta? Hindi ba dapat ikaw ang kanyang pinakapinapahalagahang alagad? Magaling sana si Master Yusuf kung alam mo kung nasaan si Master. Floyd, hindi ko sinusubukang magsalita ng masama tungkol kay Master dito, iniisip ko lang na. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Floyd, hindi mo na kailangang magpaliwanag, Gloria. Alam kong naiinis ka lang sa akin. Bagamat hindi niya ito ipinakita, mas lalong nadagdagan ang kawalang kasiyahang naramdaman niya kay Levi. Ito rin ang pakay ni Gloria.
Naniniwala siya na sa pamamagitan ng dahan-daang pangunguna kay Floyd, makakagawa siya ng isang bagay na hindi inaasahang maaga o huli. She then said, "Halika, huwag mong i-stress ang sarili mo dito. Siguro may sariling dahilan si Master kung bakit niya ito ginagawa. Ngayong nahuli na muli si Master Yusuf, kailangan kong ipagpatuloy ang paghahanap ko sa Glorian Order. Magiging maayos ang lahat kapag bumalik na si Master Thundera." Sa walang magawang tingin, nagpatuloy siya, "Kapag nalinis na ang pangalan ko, gusto kong pumunta sa base kasama ka para makilala si Master. Sayang lang at wala kaming ideya kung saan siya nagpunta o kung kailan siya babalik." Pagkatapos ng lahat, ang batayan. Mas ligtas lang kasama siya doon. Hindi napigilan ni Floyd na matuwa nang marinig iyon. "Babalik ka talaga sa akin, Gloria. Sana dumating na yung araw na yon. Kung tungkol naman kay Master, ikaw ang unang makakaalam kapag nahanap ko na ang kanyang kinaroroonan." Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Gloria. Pagkatapos makipag-chat ng ilang sandali pa, tinapos niya ang tawag, nag-aatubiling kumilos bago niya ito ginawa. Sa altar ng Glorian Order sa Corpse Pit, pinaikit ni Gloria ang kanyang mga mata, tila malalim ang iniisip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3658 Kenfort. Walang nakakaalam kung saan nagpunta si Levi, kahit sina Zoe at Evie. Kakaiba ito. Bamulong si Gloria, anong ginagawa ni Levi? Bakit niya ito ginagawang parang misteryoso? Hindi kaya nagpunta siya sa isang lugar para dagdagan ang kanyang kakayahan. Mabilis niyang inalis ang isiping iyon. Sa isip niya, walang makakapantay sa kanya pagdating sa pagpapabuti ng lakas ng isang tao sa maikling panahon. Bueno, posibleng malampasan ako ni Evie dahil mayroon siyang lumalamon na espiritual na buto, na mas malakas kaysa sa espiritual na buto na nilikha ko. Ngunit si Evie ay nasa base, at ayon sa ulat ng Fatalis Warriors, ang kanyang lakas ay hindi nakakatakot gaya ng aming naisip. Bukod dito, kahit na nagpasya siyang maging isang mananakmal, ang super spiritual na linya ng Ley sa lahat ng bahagi ng mundo ay nawala. Kung walang supply ng enerhiya, mahirap para sa kanya na dagdagan ang kanyang lakas kahit na mayroon siyang lumalamon na espiritual na buto. Walang paraan na maabyutin niya ako. Noon lang, isa pang ideya ang sumagi sa isip ni Gloria, at malamig siyang tumikim bago bamulong sa sarili, si Levi siguro ay nag-iisip ng mga paraan para pigilan ako. Dahil hindi nila madagdagan ang kanilang lakas, ang susunod na pinakamagandang hakbang ay ang pigilan ako sa paglamon. Kahit na huminto ako sa paglamon, si Levi ay hindi banta sa akin. Ang tanging taong inaalala ko ngayon ay si Thundera, o sa halip, ang mga malalakas na mandirigma na kasama niya. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng higit pang impormasyon tungkol sa kanila mapapaplano ko ng mas mabuti ang aking susunod na hakbang. Sa paghusga mula sa kasalukuyang data na mayroon ako, ang maalamat na mundo ay isang lugar na tinatawag na Kenfort. Kumbaga, maraming mga sekta sa Kenfort, ngunit walang malaking talaan ng kapangyarihan na nilalaman ng lugar. Nalaman ng isa sa mga especially iyan na itinanong ko sa Ecclesiastic Order na noong unang pumasok si Thundera sa Kenfort, mababa sa average ang kanyang cultivation level. Noong panahong iyon, ang lakas ni Thundera ay itinuturing na kakaiba sa Ecclesiastic Order, at mas malakas siya kaysa kay Yusuf. Gayunpaman, mas mahina pa rin siya kay Xylas. Dahil iyon ang kaso, dapat. Ibig sabihin ay kailangan kong magkaroon ng kahit katamtamang antas ng lakas ng pakikipaglaban para makapasok sa Kenfort. Sa isiping iyon, lalong tumindi ang pananabik ni Gloria kay Kenfort. Samantala, nabalitaan ni Xylas na babalik ang kanyang ama pagkalipas ng 3 araw, at labis siyang natuwa. Dati, kapag naitakda na ang oras ng pagbabalik ni Thundera, nagsimulang magpanik ang mga miyembro ng Glorian Order. Pati si Xylas ay na-pressure nito. Pagkatapos ng lahat, siya ay labis na nasangkot sa pagpatay sa mga pangunahing paksayon ng Ecclesiastic Order. Alam niyang siya ang magiging target ni Thundera sa sandaling bumalik ang huli. Dahil dito, palagi siyang nagbabantay sa tuwing lalabas siya sa mga misyon. Ngumisi si Xylas. Mukhang mas madali ko na sa wakas ang mga bagay-bagay. Kasabay nito, ang kanyang ama, si Wade Guerin, ay nagpadala ng maraming mahahalagang mensahe. Kabilang sa mga ito ang isang maikling paliwanag ng kanyang kasalukuyang sitwasyon at ang sitwasyon sa Kenfort.
Sa nangyari, sumali si Wade sa isang masamang sekta sa Kenfort na kilala bilang Void Sect. Ang sekta ay dalubhasa sa paglinang ng swordsmanship, at ang pinagsamang lakas nito ay sinasabing mas malakas kaysa sa Blue Sky Sect na kinaroroonan ni Thundera. Sabi nga, ang kulang sa Void Sect ay isang makapangyarihang espada. Kung hindi, sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga nangungunang powerhouse ng sekta, ang katayuan ng Void Sect ay tumaas sa loob ng Kenfort. Pagkatapos ng lahat, ito ay karaniwang kaalaman na sa loob ng isang sekta na nilinang ang swordsmanship, ang isang makapangyarihang sandata ay magiging mahalaga sa paggawa ng kanilang nangungunang husay sa pakikipaglaban na tumaas ng mabilis. Dahil dito, ang kakulangan ng isang malakas na espada ay palaging isang bagay na pinag-iisipan ng Void Sect. Ang mga miyembro ng sekta ay naghahanap din kung saan-saan para sa isang malakas na espada sa pag-asang maaari silang bumangon upang maging nangungunang miyembro ng sekta. Simula noon, ang Void Sect ay itinuturing na isang mid-level na sekta sa Kenfort. Gayunpaman, hindi nagawang makipagkita ni Wade sa matataas na miyembro ng sekta dahil sa antas ng kanyang lakas. Gayunpaman, pagkatapos ng mga taon ng pagsusumikap, nakakuha si Wade ng isang tiyak na posisyon sa Void Sect. Dahil dito, makakasama niya ang ilang nangungunang mandirigma ng sekta sa kanyang pagbabalik. Hindi alintana, ang sumunod na sinabi ni Wade kay Xylas ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ng huli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3659 Wala kang pag-asa Floyd. Sinabi ni Wade, ang mga mandirigma na dadalhin ni Master Thundera ay magiging mas mataas kaysa sa mga dadalhin ko. Nang marinig iyon, naramdaman ni Xylas na naging malungkot ang kanyang kalooban. Kaya, ang ibig niyang sabihin ay ito ay magiging labanan sa pagitan ng mga nangungunang mandirigma ng Kenfort. Sila lang ang makakapagtukoy ng kahihinatnan ng paparating na labanan. Patuloy ni Wade, sabi na nga lang, hindi mo na kailangang mag-alala masyado, dahil ang sasama sa akin ay pawang paladin ng Void Sect. Kahit na ang kanilang lakas ay maaaring mapatla kumpara sa mga nangungunang paladin ng sekta, sila ay mas malakas pa rin kaysa sa akin. Kahit na hindi sila manalo laban sa mga manlalaban ni Master Thundera, inakala kong magkakapantay sila. Lalong panatag ang loob ni Xylas matapos marinig iyon. Sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap kay Wade, natutunan niya ang higit pang impormasyon. For starters, nalaman niya na sa kasalukuyang status ng kanyang ama, hindi pa rin niya kayang lapitan ang nangungunang paladins ng Void Sect. Anuman, ito ay isang himala na si Wade ay makapagdala ng ilang karaniwang antas ng paladin sa bahay kasama niya. Napagtanto din ni Xylas na mas binigyang diin ni Kenfort ang paggamit ng mga elemento at ang paglinang ng mga kapangyarihan ng kalikasan. Namuo ang pananabik sa mga ugat ni Xylas nang tanungin niya, "Pare, ibig bang sabihin nito ay magiging kapaki-pakinabang na lumunin ang kapangyarihang taglay ng mga elemento?" Sagot ni Wade, "Tama. Bukod doon, mayroong isang kasaganaan ng espiritual na enerhiya at elemental na enerhiya sa Kenfort. Kung maaari mong kainin ang mga enerhiya na iyon para sa iyong sariling paggamit, tiyak na makakakuha ka ng isang lugar sa Void Sect." Tuwang-tuwa si Xylas sa narinig. Ang galing. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang pamamaraan sa paglilinang. Saglit na natigilan si Wade bago sumagot, "I didn't expect you to have encountered such thing. Kung malakas ang Gloria na iyon, wala akong pakialam na makipagsanib puwersa sa kanya." Pagkatapos ay idinagdag niya, "Maghintay na lang tayo hanggang sa makagawa ako ng sarili kong mga obserbasyon bago tayo gumawa ng desisyon." Naisip ni Xylas na labis ang pag-aalala ng kanyang ama. Mahusay na babae si Gloria. Sigurado ako na mapapaboran natin ang laban kung makikiisa tayo sa kanya. Pagkatapos noon ay nag-usap pa ng ilang sandali ang mag-ama bago pinatay ang tawag. Katulad ni Gloria, tumindi ang pananabik na nararamdaman ni Xylas para kay Kenfort. Napagpasyahan niya na kung mabubuhay siya sa paparating na labanan, pupunta siya sa Kenfort kasama ang kanyang ama. Sino ang nakakaalam? Baka makagawa ako ng pangalan para sa aking sarili sa matinding pamamaraan ng paglamon. Ang pag-iisip lang ay sapat na para matuwa si Xylas. Samantala, pabalik sa base, si Phoenix at ang iba pa ay nakahanap ng ilang mga pahiwatig pagkatapos magsagawa ng masusing pagsisiyasat. Nalaman nilang si Sonya at ang dalawa pang kasama niya ay talagang nawawala malapit sa base.
Not to mention ang taong nagbabantay sa perimeter ng base noong araw na iyon ay si Floyd. Bilang karagdagan, si Yusuf ay kinuha din sa ilalim ng ilong ni Floyd hindi pa matagal na ang nakalipas. Sigurado akong may kinalaman si Floyd dito. Upang maiwasan ang sino man na malaman, dapat niyang pinalitan ang ilan sa mga tauhan. Bukod dito, narinig ko ang mga tao na nagsabi na sina Floyd at Sonia ay nagkaroon ng mainit na hidwaan sa salita noon at nasa bingit ng pagsisimula ng pisikal na away. Marahil ay nag-aaway sila tungkol sa isang bagay na may kaugnayan kay Gloria. Nagbigay ang grupo ng kanilang pananaw. Halata namang pinaghihinalaan nilang lahat si Floyd. Malamig na sabi ni Kirin, "We need to confront him about this. Gagawin namin ang lahat para ipilit ang katotohanan sa kanya." Dahil doon, sumama si Phoenix at ang iba pa kay Bruno para hanapin si Floyd. Hindi nagtagal, nakita nila siyang naglilinang sa larangan ng pagsasanay ng base. Nang makita ni Floyd ang isang grupo ng mga galit na tao na papunta sa kanyang direksyon, sumimangot siya. Masasabi niyang hindi siya hinahanap ng mga taong ito para makipag-chat. Swish! Hindi nagtagal ay pinalibutan ng grupo si Floyd. "Floyd, nakipag-ugnayan ka ba kay Gloria kamakailan? O siguro, nakipagkita ka ba sa kanya? Floyd, kailan mo mapipigilan ang pagiging sangla niya? Kailan mo makikita ang kanyang tunay na kulay at tatanggapin na si Gloria ang pinuno ng Orden ng Gloria?" Solemn na ang tono na ginagamit ni Phoenix at ng iba pa kapag kausap siya. Parang ini-interrogate siya sa halip na tanungin siya. Malungkot ang ekspresyon ni Floyd, at malamig na kumislap ang mga mata niya. Tumanggo siya, "Tapos ka na ba? Dapat mo bang pilitin ang kamay ko?" Siya ay isang hairbreadth ang layo mula sa paghihip ng kanyang pang-itaas. Mataimtim na sinabi ni Bruno, "Floyd, wala ka talagang pag-asa." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3660 Renegade. Wala kang karapatang makialam sa negosyo ko. Ngayon umalis ka na sa paningin ko. Bago pa man makapag-react ang sinuman, nawala na si Floyd. Sumigaw si Asher Dragon, "Bruno, mag-ingat ka." Matapos magkaroon ng hindi mabilang na malapit na pakikipagtagpo sa kamatayan, naramdaman niya ang nakamamatay na hangarin kay Floyd. Sa kabutihang palad, ang antas ng paglilinang ni Bruno ay sapat na mataas para sa kanyang instinct na mag-react sa oras, kaya umiwas siya sa gilid. Bam! Nako, mas mabilis si Floyd, at nagawa niyang maglanding ng strike sa balikat ni Bruno, basag. Ang tunog ng pagkabali ng buto ay umalangaw-ngaw, at si Bruno ay pinalipad pabalik. Tiningnan siya ni Floyd nang may pang-aalipusta at dumura. "Hindi ako makapaniwala na may katapangan kang sabihin sa akin kung ano ang gagawin kapag mas mahina ka kaysa sa akin." Pagkatapos ay lumingon siya sa iba. "And you guys, you've been putting the blame on me and Gloria without any evidence. Well, ako ay nagkaroon ng sapat na. Aayusin ko ang mga score sa inyong lahat ngayon. Kaya lumapit ka sa akin." Ang kanyang mga mata ay naging dugo, at siya ay nagpapalabas ng isang malisyosong aura. Si Asher Dragon at ang iba pa ay natigilan sa nakita. Gayunpaman, ang mas ikinagulat nila ay ang katotohanang itinaas ni Floyd ang kanyang kamay laban kay Bruno. Kumukulo na ang galit sa loob ni Kirin nang magkaharap sila ni Floyd kanina. Ngayong tinamaan na ng huli si Bruno, sumabog ang galit ni Kirin. "Mukhang nasisiraan ka na talaga ng bait. Phoenix, sabay-sabay nating sugurin siya at tingnan natin kung mapapatalo natin siya." Si Floyd din ay matagal nang pinipigilan ang kanyang galit, dahil pakiramdam niya ay tila lahat ay kumikilos laban sa kanya. "Well, ano pang hinihintay mo? Halika na." Parang may pumutok sa loob niya nang ilabas niya ang nagngangalit niyang emosyon. Hindi na niya napigilan ang galit nang umungol siya, "Dahil hindi ka nalalapit sa akin, pupuntahan kita, kung ganoon." Habang nagsasalita siya, nawala na naman siya sa paningin ng lahat. Sa sumunod na segundo, sumulpat si Floyd sa likod ni Phoenix bago tinutukan ng hampas ng palad ang kanyang likod. Hindi nakapag-react si Phoenix sa oras. Sa kritikal na sandaling iyon, isang figure ang nag-zip at sinalubong ng kamao ang pag-atake ni Floyd. Bam! Ang dalawang pag-atake ay nagbanggaan, at isang malaking shockwave ang nabuo bago kumalat. Kailangang gumawa ng ilang hakbang paatras si Floyd. Nang makabawi ay may nakita siyang nakatayo sa kanyang harapan. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Forlivia.
Seryoso niyang sinabi, anong ginagawa mo, Floyd? Bakit hindi na lang kayong lahat magsalita ng maayos na parang mga sibil? Dapat bang gumamit ka ng karahasan para malutas ang lahat? Natigilan si Floyd. Ilang beses na nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit pinipigilan pa rin niya ang pagnanais na magpatuloy sa pakikipaglaban sa huli. Gayunpaman, sa isang saglit, ang pag-iisip na lalamunan ng enerhiya ni Forlivia ay muling nanambalik sa kanyang kalooban. Sa katunayan, mas malakas ang pagnanais na gawin ito sa pagkakataong ito, na nagbibigay ng takot kay Floyd. Pagkatapos ay sinabi niya, kung hindi nila pinilit ang aking kamay, wala akong gagawin sa kanila. Tinuro niya si Phoenix at ang iba pa. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon na kung makakabuo ka ng ilang tiyak na ebidensya, mas handa akong ayalay ang aking buhay bilang paraan ng paghingi ng tawad. Pero kung patuloy mo akong inaakusahan ng walang anumang ebidensya, hindi mo ako masisisi sa pagtingin ko sa iyo bilang mga kaaway ko sa halip na mga kaibigan ko. Sa sandaling iyon, ayaw nang magpaawat ni Floyd. Gusto niyang i-settle ang scores once and for all. Nang marinig ang kanyang pahayag, maaaring sabihin ni Forlivia kung ano ang nangyayari. Pag-aaliw niya, calm down, Floyd. Hayaan mong kausapin ko si Asher Dragon at ang iba pa tungkol dito. Sumagot si Floyd, fine, I'll let this matter go today for your sake, Evie. Pagkatapos ay bumaling siya sa iba at binalaan, mag-ingat kayong lahat. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Nagpalitan ng tingin ang lahat habang nakatingin sa papaalis na figure ni Floyd. Siya ang dapat mag-ingat sa sarili niya, tapos, sinasabi niyang mag-ingat tayo. Anong biro? Lumapit si Phoenix kay Forlivia at same time na sinabing, Evie, I think sobrang extreme ng reaction ni Floyd kanina. May dahilan akong maniwala na siya ang naglik ng kinaroroonan ni Master Yusuf, Sonia, at ng dalawa pa kay Gloria. Matapos uminom ng elixir, sa wakas ay nakatayo na si Bruno. Gayunpaman, ang galit na naramdaman niya kay Floyd ay nag-aalab pa rin gaya ng dati. Napabuntong hininga siya, naramdaman ko ang pagpatay na layunin ni Floyd ngayon. Saglit, akala ko talaga nawala siya sa sarili niya. Malungkot ang ekspresyon ni Forlivia, dahil ganoon din ang nararamdaman niya.